Dahil sa pagiging abala ni Dr. Lance sa kanyang tungkulin, namalayan na lang ng lalaki na lagpas na pala ang edad niya sa kalendaryo at nais niya na ang magpakasal. Nagkataon namang may magandang dilag na nasumpungan sa loob ng kanyang sasakyan. Lasing na lasing at inaaya siyang makipag one night stand. Pagkakataon na ni Doc Lance na makapag-asawa, kaya ura-urada, sinunggaban niyang pakasalan ang babaeng ni pangalan ay hindi niya pa kilala. Luis point of view. Nangarap ako ng masaya at buong pamilya, pero nabigo ako. Noong una tanggap ko pa na parehong nagloloko ang aking mga magulang. Si Dad ay may ibang babae at si Mom naman may ibang lalaki. Kasal sila subalit kapwa sila naglolokohan, kaya kinalimutan ko ng pangarap na yun. Sabi ko sa aking sarili, babawi na lang ako kung sakali mang ako na ang bubuo ng sarili kong pamilya, kasama ng taong hindi ko kayang lokohin. 13 anyos lang ako noon nang mahuli ko si Ma'am sa isang hindi inaasahang tagpo kasama ng isang lalaki. Sariwa pa sa aking alaala, sa may pinto ng kwarto ni na Dad mismo ay magkadikit ang kanilang mga nguso. Natigilan ako sa aking nasaksihan. Nakahawak pa sa pang-upo ni Ma'am ang naturang estranghero. Tulala ako't hindi alam ang nangyayari. Nasaktan din ako dahil sa pagkakaalam ko mali ang ginagawa nila. Dati kasi, sweet sina Dad at Ma'am na nasa kanila ko nakikita ang ganoong tagpo. Sa madaling sabi, hindi dapat ginagawa ang ganoong bagay kapag hindi naman kayo mag-asawa. Luis, ano bang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba dyan? Alis! Nataranta si Ma'am pagkakita sa akin na nakamasid sa kanilang dalawa at galit akong itinaboy. Hinila nito papasok sa loob ng silid ang kasamang lalaki at nagkulong ang dalawa. Wala kasi noon ang aking ama dahil nasa business trip kaya marahil nagawa nito yun. Sa nasaksihan ko, nakadama ako ng matinding habag kay Dad at nagbago ang pakikitungo ko kay Mami. Madalas kapag nasa bahay ako, mas pinipili kong magkulong sa kwarto, lalo na kapag nasa bahay na naman ang boyfriend ng aking ina. Marahil nga ay boyfriend nito yun dahil kung hindi, bakit sila naghahalikan? College na ako nang marinig ko ang madalas na pag-aaway ng aking magulang. Nagdududa na noon si Daddy kay Mami. Kahit sa harapan ng hapag, nagbabatuhan ng mga nakakarinding salita ang dalawa. Naiinis ako na nasasaktan dahil walang pakailam ang mga ito kahit naroon pa ako. Kaya minsan, hindi ako umuwi ng bahay. Nakikitulog ako kina Benji, sa boyfriend ko. Mabait naman siya at gentleman, kaya buo ang aking tiwala sa lalaki. Welcome din ako sa bahay ng pamilya nito. After namin makagraduate ni Benji, nag-decide akong bumukod ng tirahan sa aking magulang. Noong mga panahon na yun, tuluyan ang nasira ang magandang pagsasama ni na Mami at Daddy. Kapag nasa bahay ako, walang araw na hindi ko sila naririnig na nagsisigawan. Katulad na lang ng mga sandaling yun. Ikaw ang unang sumira ng pagsasama natin, ay nare! Malakas na sigaw ni Daddy kay Mami. Papasok ako noon ng bahay. Kadarating ko lang para kunin ang aking mga gamit upang tuluyan ng lisanin ng lugar na yun. Tutal naman may nahanap na akong apartment. May sarili na akong trabaho. Hindi ko na kailangan pang sumandal sa kanilang dalawa. Bahala na sila sa buhay nila. Pagod na ako at naririndi sa kanilang pag-aaway. Bakit sa tingin mo? Wala kang kasalanan kung bakit ako nagloko? Ikaw ang dahilan nito, Jug. Kung hindi mo pinatulan ng sekretarya mo, hindi ko papatulan si Polo. Sigaw ni Mami na mas malakas pa sa boses ni Daddy. Napatingin sa gawi ko si Yaya Philin na galing din sa labas. Ito ang nag-alaga sa akin simula ng pagkabata, na kayang pagtiyagaan ng ingay sa loob ng bahay kapag nandyan ang mag-asawa at nagbabangayan ng mga ito. Malungkot nitong tinignan ng aking mga mata. Inumaga ka na yata, anak. Sabi nito sa akin, deadma lang ang sigawan sa loob. Anak ako nitong tawagin dahil ito lang naman ang nag-aalaga sa akin mula nang ako'y iluwal ni Mami. Kina Benji ako natulog, Yaya. Umuwi lang talaga ako para kunin ang aking mga gamit. May nakita na akong apartment at kung pwede sana isasama kita. Pakiusap ko sa kanya. Tutal naman may dalawa pa kaming maid. Si Yaya talagang gusto kong kasama. Sa kanya ko lang kasi naranasan ng magkaroon ng tunay na ina.
Si Mami puro trabaho at boyfriend ang inaatupag. Aalis ka? Nagulat ito. Mas malapit sa trabaho ko, Yaya, pero uuwi pa rin naman ako dito. Sasama ka ba sa akin? Kung oo, mag-impake na tayo. Alanganin akong umiti sa kanya. Pero anak, ikaw lang ang makapagpapabago sa magulang mo. Kung aalis ka, baka lalo silang magkahiwalay. Pwede bang dumito ka muna? Huwag mong iiwan ng magulang mo na nasa ganitong sitwasyon. Sabi pa nito sa muli ay nakikiusap. Nahinto na ang pagtatalo sa loob ng iwan ni Dad si Mami. Lumabas ito ng bahay kaya nakita niya ako. Natigilan itong napatingin sa akin at napabuntong hininga na lang. Mag-usap tayo anak, sumunod ka sa akin. Pagkatapos ay nagpatiuna sa paglalakad. Tinanguan naman ako ni Yaya at sinabing sumunod ako kay Daddy. Wala akong nagawa kundi sundan si Dad. Nakatayo ito malapit sa pool at inaantay akong lumapit. Luis, I'm sorry. Perhaps I wasn't good father to you and a good partner to your mom. That's why our family is going through those times. Paghingi nito ng tawad sa akin, nakatango at hindi makatingin sa aking mga mata. Dad, matagal nang hindi maayos ang pamilya natin. Alam kong pareho ko'y nakikipagrelasyon sa iba ni Mami at ako binaliwala niyo na lang ang nararamdaman ko. Masama ang loob kong saad. Pakiramdam ko ay nabawasan ang aking respeto dito. Hindi ko na patatagalin pa, Luis. Nakapagdesisyon na akong iwan ng ina mo. Masaya na siya kay Polo at masaya na rin ako kay Sadie. So what's the point of us being together? Tsaka lang ako tinignan ni Daddy pero wala akong mabasang emosyon. Para bang okay lang ang lahat rito. Gusto kong maluha pero kung yun ang ikabubuti ng mga magulang ko, why should I still bother? Hahayaan ko na sila. Okay, Dad. By the way, I made up my mind to move out also with Yaya. I've found a new place close to my work. At ipinaramdam ko rin sa kanya na hindi ako apektado sa pagpapaalam niya sa akin. Matagal ako nagtiis sa away nila. Namamanhid na rin siguro ko at tinanggap na ang mga posibilidad na darating kami sa puntong ito. Habang nag-iimpake ako at tiniisip na lilisanin ng ilang taon kong nakasanayan na kwarto, ay naramdaman kong tumulo ang aking luha. Wala na rin akong balak pang bumalik. May iwan si Ma'am kasama ang lalaki nito. Siguro naman sapat na yun para matahimik na ang bahay na yun at maging masaya si Mami. Matapos mag-impake, ay hindi na ako nag-abala pang magpaalam kay Mami. Kasama ko si Yaya na wala na ring nagawa pa sa aking desisyon. From now on, I'll be living this life on my own. Bulong ko at nilingon sa huling pagkakataon ang aming tahanan. Are you really fine here? Or do you need anything, babe? Habang inililibot ni Benji ang paningin nito sa palibot ng aking apartment ay tanong sa akin. Kahapon ay kasama ko siyang namili ng aking mga gamit habang si Yaya ang naiwang maglinis. Ngumiti ako sa kanya. Thank you, Benji. Emosyonal kong sabi. Parang ito na kasi ang pamilya ko at si Yaya since umalis ako sa amin. Thank you for what? Naglalambing niya ako niyakap at dinampian ng halik ang aking pisngi. Habang ako madramang tumitig sa kanya. For your kindness, for being more than just my partner. Sabi ko pang kulang na lang ay maluha. Naalala na naman kasi ang aking pamilya. Sa sinabi ko ay nginitian niya ako. Ngiting tila ba nagsasabi kung gaano niya ako kamahal. Inalalayan muna ako nitong umupo sa kalapit na bench. Nasa labas na kami pareho ng bahay. Because I love you so much, Luis. And you have no one else but me. Kinilig ako sa banat ni Benji kaya hindi ko maiwasang mapangiti ulit. Inihilig ko pa ang aking ulo sa malapad nitong dibdib. Nang may maalala, tumingin ako sa kanya. Babe, may itatanong lang ako ha. What if ma-inlove ka sa iba? Hamon kong tanong rito. Nabigla si Benji sa tanong ko at nakita ko nag-iwas ito ng tingin sa aking mga mata. Ano bang sinasabi mo, Luis? Hindi man ikaw ang una, alam kong ikaw ang huli. Nawala ang pangamba ko sa narinig at iniharap ang mukha nito sa akin. Tama ka, Benji. I only have you right now. So please don't deceive me or even break my heart. You promise that? May halong pakiusap ang aking tono.
Ngumiti si Benji at masuyong hinaplos ang aking pisngi kasabay ang pangako. Kaya nga mas lalo ko siyang minahal at buong pagtitiwalang ibinigay ko dito. Kakain ng mga anak. Si Yaya na lumapit sa amin kaya nahinto na ang aming pag-uusap. Inaya ko kaagad dito sa kusina at masaya kaming dumulog sa harap ng mesa. Magkahawak pa nga kami ng kamay. Pritong isda at pork sinigang ang nasa ibabaw ng mesa. Mainit pang umuusok ang sabaw kaya magana kaming kumain na 3. Ako, si Benji at si Yaya habang masayang nag-uusap. Matapos namin kumain, nagpaalam si Benji para makapagpahinga daw ako. At dahil bukas abala na kami sa magkaibang trabaho, ay sinabi ng lalaki magtatawagan na lang kami. Ako naman ay tumuloy sa aking silid at nagpahinga. May mga sandaling naalala ko pa ang pagkakaroon ko ng broken family. Pero unti-unti, sinasanay ko na ang aking sarili. Isinubsob ko na lamang ang isip ko sa trabaho at iniwasang maalala pa si na mami at daddy. Masaya naman na ang mga ito sa kani-kanilang buhay. Hi tita, nandyan ba si Benji? Isang hapon, sinadya kong dalawin ng boyfriend ko sa bahay nito. Isang linggo na rin kaming hindi nagkikita mula nang lumipat ako ng apartment pero madalas naman kami nag-uusap through video call. Oh, ikaw pala Luis, nasa kwarto niya't may bisita. Katrabaho niya si Mariel, nabanggit niya ba sa'yo? Wika ni tita na nakangiti. Napaisip ako dahil wala naman itong nababanggit na kaibigan sa akin kahit na madalas pa kami nag-uusap sa cellphone. Wala naman po tita. Tanggi ko dahil yun ang totoo. Sa tagal namin ni Benji, wala itong ibang bukang bibig kapag nagkikita kami kundi ako lamang. Ganun ba? Baka nakalimutan niya lang. Ang mabuti pa'y puntahan mo na lang sa kwarto niya. Saad nitong nakangiti. Tumango ako sa kanya bago tumalikod. Bungalow lamang ang bahay ni na tita at pangatlong kwarto ang kay Benji. Marahan yun nakabukas kaya hindi na ako nagabala pang kumatok. Hinawakan ko ang doorknob at pinihit pa bukas. Kaya kita ko nakakandong kay Benji ang isang babae habang si Benji naman nakahawak sa bewang nito at magkadikit ang kanilang mga nguso. Yun ang tagpong nakapagpanginig ng aking kalamnan at nawala ako sa aking sarili at sinugod ang babae. Nagdilim ang aking paningin sa mga sandaling yun at hindi ko na nakontrol ang aking sarili dahil sa emosyon. Niloko ko ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng mahigit 2 taon. Ang sakit. Sa ginawa kong pagsabunot sa babae ay hindi pa ako nakontento, pinagsasasampal pa ito. Si Benji ay madali akong inawat na hindi rin inaasahan ang pagdating ko. Nagwala ako't ultimo mga gamit nito sa kwarto, inihagis ko sa babaeng kasama ni Benji. Kaya sa matinding takot sa akin, nagmamadali itong umalis habang pigil-pigil ako ng lalaki. Pati si tita nagtatatakbo palapit sa kwarto ni Benji na nagulat din sa ingay sa kwarto ng anak at sa pagmamadaling umalis ni Mariel. Isang malakas na sampal ang iginawad ko kay Benji at pagkatapos sa harapan ng ina nito nakipag-break ako rito. Humabol pa ang lalaki sa labas ng kanilang bahay at pinigilan ako sa aking kamay. Louie, sorry, natukso ko. Mahal kita, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Paghingi nito ng tawad sa akin, umiling ako habang namamalisbis ang aking mga luha. Natukso ka? Yun lang ang sasabihin mo sa akin. Benji, kung mahal mo ko, hindi mo magagawang tumikim sa iba. I'm sorry, hindi kita kayang patawarin. Magsama kayo ng Mariel mo. Pahila kong binawi ang aking kamay at hindi na muling nilingon pa si Benji. Nagpara ako ng taxi at sumakay pero hinarang nito ang katawan sa gitna ng kalsada. Pakinggan mo naman muna ako, Luis. Alam mo naman kung gaano kita nirespeto dahil yun ang gusto mo. Ayusin natin to, nagkamali ako. Pagsusumamo ng nakadipang lalaki, napatingin sa akin ng taxi driver. Kuya, umalis na ho tayo. Utos ko sa driver. Wala akong balak pakinggan si Benji. Alam nito kung saan ako nagmulang pamilya, kaya may trauma ako sa panloloko ni mami kay daddy. Kung sa una pa lang hindi ko na siya mapagkakatiwalaan, ibig sabihin lamang nito, mauuwi lang din sa hiwalayan kung ipagpapatuloy pa namin ang aming relasyon. Dahil pagkatapos ng tagpong naabutan ko kanina, hindi ko na yun makakalimutan. Samantala 5:00 ng umaga,
Bumangon na si Doc Lance at naginat. Isang set ng 30 push-up upang mawala ng tuluyan ang kanyang antok. Hectic ang daily routine niya sa hospital at hindi na siya makapag-gym kaya madalas sa bahay na lang niya ginagawa yun. Mahina rin ang kanyang katawan kapag hindi nakakapag-exercise. Sa trabaho niya bilang manggagamot ay dapat healthy ang kanyang katawan sa dami ng may sakit na nakakasalamuha niya araw-araw. Wala pang 10 minuto tapos na siyang maligo after mag-exercise. Isinuot ang kanyang dissenting polo at slacks tsaka kinuha ng laboratory gown at stethoscope na nakapatong sa mesa. Isa siyang doktor na naglalaro sa edad na 32. He held triple board certificate, a national standout in neurosurgeon and pediatric surgery. Despite having family in US, nagpasya na siyang manirahan dito sa Pilipinas, embracing the distance between his family as part of his profession. Paglabas niya ng kwarto, uminom lamang siya ng fresh milk mula sa ref at kumain ng isang mansanas. Isa iyon sa kanyang diet meal. "Dok, hindi ka ba kakain ng kanin? Nagluto pa naman ako ng ham at bacon. Nag-bake din ako ng smashed potato." Tanong ni Ate Solen habang nakikitang sinisimot niya ang laman ng baso at inuubos ang isang hawak na mansanas. Si Ate Solen ang nag-iisa niyang maaasahan na kasambahay. 3 taon niya nang kasama at wala naman siyang reklamo rito. 50 anyos na ito at nasa kalapit na probinsya lamang ang pamilya na inuuwian nito tuwing Pasko at Bagong Taon. "Thanks Ate Solen, but no need." Tanggi niya rito. "Eh di, pababaunan ko na lang kayo, Dok." Pagkasabi nag-prepare na ito kaagad. Kumuha ng lunchbox at ngayon nilalagay na sa kanyang kotse. Umiti lamang si Doc Lance at nagpasalamat. "Good morning, Doc." Nakangiti si Kuya Kator na siya ibinati. Ito ang kanyang 3 taong personal driver / alalay. Katulad ni Ate Solen, may pamilya na rin ito na nasa kalapit na probinsya. Tuwing Pasko, parehong umuwi ang dalawa kaya nga mag-isa niyang sineselebrate ang Christmas at New Year. Kung minsan, sa hospital na lang din niya idinaraos iyon kasama ang kanyang mga co-doctors. Kinakantyawan na nga siyang mag-asawa ng mga ito dahil lagpas na siya sa kalendaryo. Subalit tinatawanan niya lang. Hindi siya nagmamadali dahil alam niyang darating ang araw na makikilala niya rin ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Pagdating ni Lance sa hospital ay agad isinaayos ang kanyang schedule. Saglit na tinungo sa kanyang office upang ilagay ang dalang gamit at ang roving sa mga pasyente. "Good morning, Doc Castales." Bati ni Nurse Miraflor nang umiti sa kanya. May kasama itong batang babae na nagpapaalala sa kanya kung ano ang kakulangan na mayroon siya, ang isang anak. Nginitian ni Lance ang bata at nilapitan bago hinaplos ang ulo. Mahaba ang buhok nitong naka-ponytail. Maliit at cute ang muka, nakasuot ng hospital gown at bagaman may karamdaman ay palaging nakangiti. Mahina ang puso nito. Sa edad na 8 taon, kailangan na ng medication. "Hi Trina," bati niya sa batang babae na nakangiti pa rin. Nahihiyaman, binati siya nito. Saglit niyang kinamusta bago nagpaalam na tutungo sa kwarto. Si Nurse Miraflor ang naka-assign para alagaan ng bata. Kalaunan, madaling pinatawag si Doc Lance sa ER dahil sa isang emergency operation. Kanina lang, may mga paramedics na kasabay niyang pumasok sa hospital at may kasamang pasyente na dinig ni Lance na disgrasya ang sinasakyan. Sa emergency room kung saan isinasagwa ang operasyon, ay naabutan niya si Dr. John Berit, ang head physician. May 2 nurse at si Dr. Bobby katulad niyang neurosurgeon ng General Hospital. 2 ang nag-assist sa kanya habang pilit na nirevive si Mr. Polo Bermante. Halos maubusan na ito ng dugo kaya madaling sinalina ng 5 bag na dugo. Nilagyan na rin ito ng tubo upang makahinga. Malala ang tinamo nitong sugat sa ulo at bali ang kabilang paa. Saglit na nakipag-usap sa 2 doktor na naroon. Habang ginagawa nila ang operasyon, nakaalalay sa kanya ang 2 nurse. Napagdesisyonan na rin ng mga doktor na putulin ng isang paa ng pasyente. Subalit walang kamag-anak na pumirma sa waiver kaya hindi nila maisagawa ang operasyon. May kasama ang lalaki ng maaksidente kanina.
at nasa kabilang silid ito, maaring asawa. Hindi naman malala ang tinamo subalit na natiling walang malay. Nakuha nila ito sa pangalang Ainare de los Reyes. Matapos ang operasyon, isinagawa ng 3 doktor na tumagal ng 5 oras ay hindi pa rin maayos ang kalagayan ng pasyente. Mahina ang tibok ng puso at 24 hours itong aantabayanan. Tinawagan ng isang nurse ang posibleng kamag-anak ng lalaki at dumating naman ito pagkalipas ng 3 oras. Ina ito ng pasyente. "Anak, bakit anong nangyari? Sinabi ko naman sa iyo na hiwalayin mo na ang babaeng yan pero hindi ka nakinig sa akin." Palahaw ng ginang. Nagkatinginan sila ng nurse na naroon. "Dok, buhayin mo ang anak ko. Gawan mo ng paraan. Wala siyang kasalanan. Mabait ang anak ko." Halos maglumuhod dito nang bumaling sa kanya matapos bitiwan ng walang malay na pasyente. "Mrs., ginagawa po namin lahat ng aming makakaya. Ganun man, ihanda po ninyo ang inyong sarili." Sinabi niya ring wala ng pag-asang makakalakad ang anak nito at kinakailangang putulin ng kabilang paa, kaya lalo itong pumalaho ng iyak at hindi malaman ang gagawin habang humahagulgol. Madalas sa kanila mga doktor nasisisi ang kapabayaan ng iba. Ang akala ng mga ito, makapangyarihan sila, gayong hindi nila kayang bumuhay kundi ginagawa lamang nilang dugtungan ang buhay ng mga pasyente. Katulad na lang ng isang pasyente na kanyang naoperahan 2 taon na sa puso. Bumalik ang sakit nito after a year at binawian ng buhay. Minsan pa siyang sinubukang ipatanggal sa hospital na pinagtatrabahuhan dahil sa pangyayaring iyon. Mabuti na lang at hindi nagtagumpay ang pamilya ng pasyenteng nagsampa ng kaso laban sa kanya. Natapos ang maghapong iyon ni Dr. Lance na pagalang kanyang katawan na umupo ng kanyang swivel chair. Nandito siya sa kanyang office. Saglit niyang hinilot ang kanyang nananakit na batok dahil sa pagod. All he wants now is to take a rest at natagpuan ni Lance ang kanyang sarili na nasa isang bar at sumisimsim ng alak. Pinauna niya nang umuwi si Kuya Castor. Total kaya naman niyang mag-drive mag-isa pa uwi mamaya. Wala naman siyang balak magpakalasing kundi nais niya lang ibsan ang kanyang pagod. Naka2 boteng beer lamang si Doc Lance ay okay na sa kanya. 8:00 ng gabi, nagpasya na siyang umuwi. Ngunit nagulat siya sa pagbukas ng kanyang kotse at nasumpungan ng isang babaeng lasing na nakahiga sa backseat ng kanyang sasakyan. Ilang minuto ding nakatitig lamang si Lance sa babaeng tulog at hindi alam ang gagawin. Iniisip niya kung dadalhin ito sa bahay. Maaaring mapagkamalan siyang kidnapper. "Miss," sa huli ay napagpasyahan ni Lance na gisingin ng babae at ihatid kung saan ito uuwi. Ilang beses niyang tinapik ang balikat nito upang magising at nagtagumpay naman siya ng kalaunan ay umuungol ito. Marahang idinilat ang mga mata at iginala ang paningin sa loob ng kotse at umupo ng maayos at nilingon siya. Magkatabi sila sa backseat at nakatingin din siya sa babaeng namumungay sa kalasingan ng mga mata. The woman before him has a small rounded face. A lean figure with radiant flawless fair skin. Kita sa maiksing suot nito. Maaring galing sa loob ng bar ang babae at nag-inom ng mag-isa. At sa ayos nito ngayon, walang sino man ang hindi mo makukuha ang atensyon. Tumikhim muna si Lance bago nagsalita. "You seem drunk. Do you want me to drive you home, miss?" Mabait niyang tanong rito. Ayokong umuwi. Umiiling-iling ito sabay tugon. Humarap pa sa kanya at tila wala sa sariling idinikit ang muka at kumapit sa kanyang leeg ang isang kamay. Parang namamalikmatang nakatitig sa kanya at siya ay nginitian. "Alam mo, ang gwapo mo. Gusto kita." Malambing ang boses nitong bahagyang kinalabit ang tungkil ng ilong niya. Natitigilan naman siyang napatitig lamang sa hindi pamilyar na babae nang walang babalang idinikit sa labi niya ang labi nito. Nalanghap niya ang amoy ng alak sa mainit nitong hininga na naghatid sa kanya ng kakaibang init. Masyadong mapang-akit ang babae at kung hindi niya ito ilalayo sa kanya, baka makalimutan niyang gentleman siya. Marahan niyang inilayo ang babae. Wala siyang balak tumugon sa halik nito kahit ramdam niyang nagliliyab na ang kanyang pakiramdam. "Sir Pogi, pwede mo ba akong angkinin? Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Hindi ako magagalit.
Matapos siyang halikan, bahagya pa itong tumawa. Wala talaga ito sa katinuan. Kahit papaano, nakapagtimpi pa si Lance at napaglabanan niya pa ang init na nagsisilumpuyo sa kanyang katauhan. Hindi siya nakikipag-fling sa isang babae. Ang nais niya ay ang unang darating sa buhay niya ay ang siyang huli. Ang babaeng pakakasalan niya. Magiging ina ng kanyang anak at makakasama habang buhay. Hindi naman siya umabot ng ganitong edad kung makikipaglaro pa rin siya sa isang babae. Isa pa lasing ito at hindi alam ang ginagawa. I'm sorry miss, mali ang napili mong lalaki. Tanggi ni Lance, inalayo niya ito ng bahagya. Nakita niyang gumuhit sa maganda nitong mga mata ang matinding lungkot ng tumitig sa kanya. Ngunit saglit lamang yun at muling naging mapang-akit. Kumilos ang dalawang kamay at inalis nito ang sagabal. Miss, ano bang ginagawa mo? Naalarma siya't nakadama ng inis sa babae. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay iyong ipinagduduldulan ng sarili sa isang lalaki at hindi kayang samantalahin ng kalasingan nito. Baka pagsisihan niya pa bandang huli. Madali niyang binalot ng hinubad na coat ang katawan ng babae. Kung talagang gusto mong angkinin kita, magpapakasal muna tayo, okay? Bukas na bukas. Magpapakasal tayo tsaka natin gawin to. Hindi pwede ngayon. Come on, I'll take you home. Muli siyang sinunggaban ng halik nito sa labi. Matapos niyang magsalita at basta nalang itinapon ng coat na ibinalot niya sa katawan nito at kumandong sa kanya. Mas lalo pang isiniksik ang katawan sa kanya at ngayon nakayakap na ang babae. Sa ginawa nito, naramdaman ni Lance ang pagkabuhay ng bagay na iyon sa kanya. Tuod na lang siguro ang kaya pang magtimpi sa ganoong ayos nilang dalawa. Agad kumapit ang kanyang palad sa bewang nito at gumapang sa likod ng babae ang palad niya patungo sa batok nito upang sapuhin iyon at lalo pang idikit sa kanya ang mukha ng babae at nagsimula ng gumalaw ang kanyang labi. Mas mapangahas kaysa sa halik nito. Naubos ang kanyang pagtitimpi sa babaeng hindi kilala. Napakabango nito. Napakalambot ng labi na parang marshmallow. Ngayon ay pagbibigyan niya ito. Hanggang sa nagtagal ang kanilang halikan na para bang hindi kayang ibsan ang kanyang uhaw. Nagmistula siyang hayok, kapos sila kakapusin ng hininga. Dinala niya sa hotel ang babae at doon nila itinuloy ang kanilang ginagawa. At kahit nakainom, alam niyang berhen ng babaeng nagpaangking sa kanya. Tulog na tulog ito ngayon sa kanyang tabi habang nakabalot ang katawan sa ilalim ng kumot. Alam ni Lance na ibang kaligayahan ang naramdaman niya kanina habang inihahatid dito sa dulo ng kaluwalhatian. Isang pakiramdam na bago sa kanya. Sino ang babaeng itong walang karanasan sa kama na basta nalang ibinigay ang sarili sa kanya? Napabuntong hininga siya. Marahan siyang lumapit sa babaeng tulog at hinawi ang mahaba nitong buhok na tumatakip sa kalahati nitong muka. Matagal niya itong tinitigan na hindi nakakasawa, na hindi niya maikurap ang kanyang mga mata. Malalim na ang gabi nang makaramdam siya ng antok. Niyakap ang babae bago matulog. Bukas pakakasalan niyang babaeng ito na nihinagip sa gabing yun ay magpapaligaya sa kanya. Hanggang sa nilamon na rin siya ng antok. Kinabukasan paggising, nahuli niyang mainit itong nakatitig sa kanya. Namilog ang mga mata nang magtama ang kanilang mga mata. Agad itong kumawala sa pagkakayakap bago binalot ang katawan ng kumot. Hindi maipinta ang muka at nangangamatis. Dali-dali siya nitong iniwan matapos sa gilapin ng mga nagkalat na suot nito sa sahig tsaka kumaripas ng takbo patungo sa banyo. Doon ay narinig niya itong malakas na sumigaw. Nagulat siya't napatayo tsaka ito sinundan. Binuksan ang pinto kaya tumambad sa kanyang katawan itong sapin sa ilalim ng shower. Pagkakita sa kanya, muli itong sumigaw ng malakas habang takot na takot ang nakarehistro sa mga mata nito. Luis, point of view. Bakit ka ba sumisigaw? Tanong ng lalaki na ka-one night stand ko na ngayon nakatingin sa akin. Sinong hindi mapapasigaw? Kung naaalala ko ang kagagahang ginawa ko kagabi, na dahil sa aking pagiging broken-hearted, ako pa mismo ang nag-aya sa lalaki na gawin namin ng isang bagay na hindi pa dapat gawin. At ngayon, heto't pinagsisisihan ko na. Sa muli ay isang malakas na tili ang pinakawalan ko nang makitang pinagsasawa ang titigan ng lalaki ang aking katawan, as in hindi ito kumukurap.
Don't worry, nakita ko na yan. Isang pili yung ngiti ang pinakawalan nito na hindi lumabas ng shower room. Labas! Bastos! Sigaw kong kulang na lang, maibato ko ang aking hawak na sabon. Naiiyak ako't napasalampak ng upo sa sahig ng banyo, yakap ang sarili. Naalala ko na naman ang mga sandaling tagpo na nakita ko kay Benji at kay Mariel. Ang gaga ko, bakit ako nagpa-apekto sa ginawang panluloko nito sa akin? Pinagkatiwalaan ko siya, kulang na lang ibigay ko ang lahat. Habang nag-iiyak ako, ay naramdaman kong may mga kamay na nagtayo sa akin. Ito na rin mismo ang nagbanlaw sa katawan ko at kasalukuyan na akong binabalot ng malinis na tuwalya. Ang lalaking ito ang unang nakakita sa aking katawan at umangkin sa akin. Dapat ba na mawala ang hiya ko sa kanya? I'm sorry. I tried to control myself last night pero hindi ko kaya. Sabi pa ng lalaki. Nakita ko sa mga mata nito ang sincero. Hindi lang ibabang parte ng pagkababae ko ngayon ang masakit, kundi pati ulo dahil sa nainom kong alak sa bar na aking pinanggalingan. Naligaw lang naman ako sa kotse ng lalaki. Akalain ko bang magagawa ko ang kababalaghang iyong kagabi? Hindi ako nakasagot sa sinabi nito. Hiyang-hiya ko sa ginawa ko kagabi. Kaya't dali-dali ako nagbihis habang dama kong pinagmamasdan ako ng lalaking aking kasama sa loob ng silid. Pakiramdam ko, unti-unti akong nalulusaw sa mga titig nito. Hindi ko ma-imagine ang pinaggagawa ko sa kanya. Hindi kita papayagang umalis ng basta-basta pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi. Pananagutan kita. Bago pa man ako makahakbang sa pinto palabas, nagsalita ang lalaki. Bihis na rin ito ng malingunan ko. Nagtama ang aming mga matang dalawa, pero hindi ko kayang sagupain ang titig nito. Para ako nalulunod. Seryoso itong nakatingin sa akin at nababasa ko sa kanyang mata ang kakaibang titig. Nagbaba ako ng tingin. Ginusto ko ang nangyari sa atin. Wala kang pananagutan sa akin. Salamat sa oras at panahon mo. Nang akmang lalabas ako ng silid, mabilis itong iniharang ang katawan sa may pintuan. Ang sabi ko, pananagutan kita. Uulitin ko pa ba? Tanong na hindi naman galit kundi seryoso. Pero hindi natin kilala ang isa't isa. I am Dr. Lance Castales. Pleased to meet you. Hindi ko pa man natatapos halos ang sasabihin ko, naglahad na ito ng kamay at nagpakilala. Napatingin na muli ako sa lalaking nasa aking harapan. May paghanga akong tumingin dito bago inabot ang kamay nito at nagpakilala. Luis de los Reyes, pagpapakilala ko dito. Ngumiti ang doktor at ngayon ko lang ito natitigan ng maayos. Kumpara sa manluloko kong kasintahan, hindi hamak na mas gwapo ito. Bagaman manipis ang katawan, ay tila hindi patitinag. Habang kinakamayan si Lance, naramdaman kong pinisil nitong marahan ang palad ko at seryosong nakatitig sa akin. Pagkuway kinuha lang nito ang coat at nag-check out na kami sa hotel. Pinatong nito sa balikat ko yun. Hawak ang kamay kong lumabas kami ng hotel. Lance, magta-taxi na lang ako. Paalam ko sa kanya nang marating naming dalawa ang labas ng hotel. Pilit kong binawi ang aking palad. Walang salitang namutawi mula kay Lance, kundi isinakay ako nito sa kotse at ito na rin ang nagkabit ng aking seatbelt. Yahatid kita pagkatapos nating mag-breakfast. I want to meet your parents. Habang binubuhay ni Lance ang makina ng sasakyan ay saad nito. Nakaupo na ang lalaki sa driver's seat. Napalunok ako sa mabilis na pangyayari sa buhay ko. Kahapon lang single pa ako. Ngayon malapit nang makapag-asawa. Lance, sorry pero wala akong magulang na maihaharap sa'yo. Hiwalay na ang magulang ko. Ang tanging kasama ko na lang sa buhay ay si Yaya Feline. Malungkot kong tugon. Okay lang. We're both of legal age, so we can get married without any parental consent. Isa pa, nasa state din ng parents ko. Nginitian ako nito bago nag-focus sa pagmamaneho. Pagkatapos nun, hindi na ako kumibo. Sa loob ko hahayaan ko lang ito. Wala na rin akong pakailan pa kung ikakasal ako sa taong hindi ko mahal. Tutal naman, niloko ko ng taong pinagkakatiwalaan ko. Huminto sa tapat ng isang restaurant ang kotse ni Lance at inalalayan ako nitong bumaba ng kotse. Tahimik kaming kumain. Bago ako hihatid ay tinitignan pa nito ang oras. Alam kong papasok ito sa trabaho at ganun din naman ako. Pero sa tingin ko, hindi ko kayang pumasok sa magkasabay na sakit ng ulo at katawan ko.
Gusto kong matulog, gusto kong umiyak at magmukmok. Pagdating sa bahay, saktong pagbaba ko sa kotse ni Lance, nagulat ako sa pagsulpot ni Benji. "Babe, mag-usap tayo." Hawak agad nito sa kamay ko. Halos kalad ka rin ako pasakay ng kotse ni Benji, pero hindi ito nagtagumpay nang may palad na pumigil sa braso ni Benji. "Bitiwan mo ang kamay niya. Kung hindi, babaliin ko yang sayo." Babalaan ni Lance sa lalaki na kahawak sa akin. Nagalit si Benji at mabilis na sinuntok si Lance kaya sapul ito sa muka. Nataranta na akong sumigaw pagkatapos gumanti ng mas malakas na suntok ni Lance at nabalandra si Benji sa semento. Ayaw magpatalo ni naman sa dalawa kahit na inaawat ko na ang mga ito. Mabuti na lang at napaghiwalay sila ni Yaya Philin na narinig ang pag-aaway ng dalawa. "Benji, umalis ka na dahil hindi na kita nais pang makita." Sigaw kong naiiyak nang maalala na naman ang ginawa nito. Yun lang at mabilis ko silang tinalikuran. Sinubukan pa akong pigilan nito at sumunod sa akin papasok sa loob ng bahay. Ang kaso, isinara na kaagad ni Yaya Philin ang pintuan. Kahit kay Lance ay hindi na ako nakapagpaalam. "Anak, ano ba talaga ang nangyari? Naguguluhan ako. Bakit may iba kang kasamang lalaki magdamag? At anong dahilan ng pag-aaway ninyo ni Benji?" Pag-uusisa sa akin ni Yaya. Wala kasi itong alam at never kong nabanggit sa kanya. Nakaupo na ako ngayon sa sofa at hinihilot ang masakit na sentido. Pakiramdam ko, mas lalong kumirot ang aking ulo. "Yaya, gusto ko nang magpahinga. Pakiusap, wag mo nang papapasukin si Benji dito kahit kailan." Wika ako bago tumalikod. Naiwan ko si Yaya na sinundan ako ng tingin patungo sa aking silid. Ang daming nangyari sa akin sa araw na yun. Sa isang iglap lang, wala na ang matagal kong iniingatang puri. Nagpatalo ko sa nararamdaman ko. Naging mahina. Mas pinili kong sirain ang sarili ko dahil sa nangyari sa amin ni Benji. Sa loob ng halos 2 taon, inisip ko ito na ang makakasama ko habang buhay. Ngunit hindi pala. Umiyak akong dumapa sa kama. Ibinuhos kong lahat ng aking sama ng loob kay Benji at sa aking magulang. Simula sa araw na to, tatanggalin ko na sila sa aking buhay. Hindi ko na sila iiyakan pa. Kinabukasan, papasok na ako sa office nang makita kong pumarada ang sasakyan ni Lance sa harap ng gate. Dati si Benji ang sumusundo sa akin, ngayon ay si Lance na. "Hi." Nginitian agad ako ng lalaki pagbaba nito ng sasakyan. Habang ako naman, sinasanay ang mga matang ito na ang palaging makita. Bakas pa sa mukha ng doktor ang tinamong suntok kay Benji kahapon. "Pumasok ka, ipakikilala kitang formal kay Yaya. Pasensya ka na kahapon sa nangyari, Lance." Habang binubuksan ng pinto ay saad ko. "I understand, kalimutan na natin. Mas gusto kong pag-usapan ang tungkol sa nalalapit nating kasal. May 3 araw akong leave para asikasuhin yon. Kaya kung pwede wag kang pumasok ngayon. Okay lang ba yon, Luis?" Nakangiting tanong ni Lance sa akin. Tumango na lang ako para tapos na ang usapan. Si Yaya ay agad napatingin kay Lance nang pumasok kami sa loob. Hindi pa man ako nagsasalita, tila ba nahuhulaan na nito ang nangyari. Hindi naman makikipag-away si Lance kay Benji kahapon kung walang rason. "Yaya, si Lance, boyfriend ko. May bikig sa lalamunan ko nang sabihin yun. 2 araw pa lang kasi mula nang makilala ko si Lance. Hindi kami dumaan sa prosesong ligawan. Bago namin ginawa ang bagay na ipinagkait ko kay Benji na matagal nitong hiningi sa akin. Ang unfair ko lang sa bagay na yun, subalit hindi ko naman siguro yun isusuko ng basta-basta kung hindi ako lango." Napabuntong hininga si Yaya na tumingin sa akin. Nababasa ko agad ang sa kanyang mga matang disgusto kay Lance dahil nga ang alam nito, si Benji ang mahal ko. Yun nga lang ay wala itong nagawa sa desisyon kong pakikipagrelasyon sa iba. Pasalamat na nga lang talaga ako na hindi tinakbuhan ni Lance ang nangyari sa amin. Matapos kong ipakilala si Lance kay Yaya, nagbihis na ako. Tinawagan ko na lang ang aking head supervisor para makapagpaalam na hindi ako makakapasok ngayong araw dahil may importante akong aasikasuhin. Sabay kaming nagtungo sa City Hall Registrar Office para mag-fill out ng marriage license. Simpleng kasal lang naman ang nangyari at hindi ko na ipinaalam pa kina mami at daddy.
Ganon din naman sa magulang ni Lance na sa pagkakaalam ko nasa Amerika. Ayon na rin sa sinabi ni Lance sa akin. Pagkatapos naming magpakasal ni Lance ay nais na nitong isama kami ni Yaya sa bahay nito at heto nga't nagsisimula na kaming mag-impake. Ayaw ko kasing humiwalay sa akin ang kinilala kong ina. Wala naman kasi akong kakampi sa buhay bukod kay Yaya. Anak, hindi naman sa nangingialam ako pero nag-aalala lamang ako sa iyo. Bago lang kayong nagkakilala ni Lance, ni wala pang ang isang buwan. Pero heto't nagdesisyon ka na kaagad na magpakasal sa kanya. Sabi ni Yaya na malungkot. Umiti ako sa kanya. Tama naman ito, hindi pa namin kilala ni Lance ang isa't isa. Subalit ngayon ay kasal na kami. Walang ligawang naganap sa pagitan namin. Walang I love you. Pero sa ilang araw naming magkasama, naging komportable naman ako sa tabi niya. Yaya, may nangyari na sa amin ni Lance. Hindi ko na yun mababawi pa kaya nga kahit hindi ko siya mahal, nagpakasal ako sa kanya. Nabigla din ito sa aking sinabi, hindi inaasahan ng maririnig mula sa akin. Anak naman, bakit mo nagawa yun? Sinaktan ako ni Benji, kaya ayun. Iiling-iling ito tsaka tumango-tango. Kung ganon, wala na tayong magagawa pa. Sana lang mabait itong si Lance at hindi kanya saktan. Nagpatuloy na kami sa pag-iimpake dahil nag-aabang na si Lance sa sala. Isa sa mga bagay na nais ko na ring sumama ay upang maiwasan si Benji at hindi na ako nito guluhin pa. Let's go. Nakangiti na si Lance nang lumabas ako ng aking silid, bit-bit ang aming mga gamit. Kasunod si Yaya na siyang nagbit-bit ng iba ko pang gamit. Ako nang bahala sa iba mo pang gamit dito, Luis. Papahakot ko na lang. Nginitian ako nito't kinuha ang dala kong bag. Si Lance na nga ang nagkarga sa kotse, katuwang ni Yaya. Bago ko isinara ang aking apartment, balungkot ko itong sinulyapan. Sa pagpapakasal ko kay Lance at sa pagsama sa poder nito bilang isang Mrs. Castales, naitanong ko sa aking sarili kung magiging maayos ba ang relasyon namin ni Lance or magtatagal ba kami. Pagdating sa bahay nito, agad kaming ipinakilala sa kasambahay ni Lance na si Ate Solen. Naroon din si Mang Kator na personal driver ng asawa. Welcome home, Ma'am Luis. Tinanguan siya ni Ate Solen at nginitian. Katuwang pa ito ni Yaya na nagdala ng mga gamit ko sa kwarto mismo ni Lance. Ako naman, nagpasalamat lang rito. Feel at home, Luis. Masuyo akong hinawakan sa isang palad at pahilang dinala sa loob ng kwarto nito. Hindi ko kayang magkunwari sa harap ng lalaki na humiti. Bakit ganun? Kahit pa sabihin na halos kakakilala lang namin, wala akong pangambang nararamdaman sa puso ko. Pwede bang mangyari na minahal ko na rin ito sa maiksing panahon? Congratulations, Doc Castales. Balita namin na ay kasal ka na raw. Is this really true? May kasamang tudyo ang bati ni Doc Jan kay Lance habang sabay-sabay silang kumakain ng lunch sa cafeteria. Naghiyawan ng mga naroon na nakarinig sa tudyo ni Doc Jan sa kanya. Kasama kasi nila ang iba pang doktor at nurse doon at hindi alam ni Lance kung saan galing ang balitang yun at naipakalat sa buong General Hospital na pinapasukan niya. Hindi naman secret marriage ang nangyari sa pagitan nila ni Luis, kundi simpleng kasal lamang sa West. Wala naman kasi silang magulang na dumalo at ang purpose ng kasal na iyon ay upang panagutan niya ang nangyari sa kanila ng dalaga dahil sinadya niyang may namagitan sa kanila. Pwede ba naming makilala ang babaeng nakahuli ng puso ni Doc Castales? Sumali naman sa biroan ng isa pang doktor nilang kasama, si Dr. Vincent Argon. Pangiti-ngiti lang si Lance na hindi nagbigay ng komento. Masaya siyang iniisip ang asawa dahil kagabi lang muling may matamis na namagitan sa kanila. Seryoso ang kasal na inoffer niya sa babae kahit wala silang nararamdaman para sa isa't isa. And he also wants Luis to completely forget her ex-boyfriend and focus her heart on him instead. At siguro si Luis na rin ang babaeng nais niyang makasama habang buhay at magiging ina ng kanyang mga anak kung sakali. Hinayaan niya lang natuksohin ang mga kasamahan pero walang tugon mula sa kanya hanggang sa natapos silang kumain. Matapos nilang kumain, tumuloy siya sa kanyang pasyenteng si Ainari na kasama ni Polo na disgrasya at naputulan ng paa. Napag-alamanan niya mula sa ina ni Polo na may asawa na si Ainari
habang ito naman ay masasabing kabit lang ng babae, kaya gano'n na lang ang galit ng ginang sa nangyari. Patungo nga raw sana sa bakasyon ng dalawa nang ito ay madisgrasya. "Dok, kamusta ang boyfriend ko?" Mahina itong gumalaw pagkakita sa kanya. The woman keeps suede draped on her head, bearing bruises her arms, evidence of what the woman had gone through. Ilang araw din itong walang malay at pansin niya sa tagal nito sa hospital, wala man lang anak na dumadalaw sa babae. Hindi niya na rin inaasahang dadalawin ito ng sariling asawa dahil tiyak niyang magkagalit ang dalawa. "Kailangan niyong inumin sa tamang oras sa mga gamot niyo, Mrs. De Los Reyes, para tuluyan kayo makarecover." Kahapon ay nais ilipat ng ina ni Polo sa ibang hospital ang anak para ilayo sa babae. Subalit hindi ito pinayagan ng pamunuan ng hospital. Lalo at malaki ang kanilang pananagutan oras na may masamang mangyari sa pasyente. Malaki pa rin ang galit ng ginang sa babae. "Doc, please, sabihin mo sa akin. Alam kong..." Naluluha ang ginang. Mahahalatang mahal talaga nito ang kasamang nobyo. "Magpagaling ho kayo, tsaka nyo alamin ang kalagayan niya." Putol niya sa sasabihin nito. Pumasok si Nurse Sandra kaya nagkaroon siya ng pagkakataong tumalikod. Iniremind na lang niya sa nurse ang iba pang dapat gawin sa babae sa makulit na pasyente. Napabuntong hininga siya pagkalabas ng kwarto at inaayos ang suot bago sunod na tinungo ang iba pang pasyente. Wala siyang schedule ngayon sa operating room kaya maaga siyang nag-out at excited na umuwi 5:00 pa lang ng hapon. Dadaanan niya kasi ang asawa sa office. Hindi naman kasi pumayag si Luis na huminto sa trabaho. Wala rin naman siyang balak na igapos sa loob ng kanyang tahanan ng babae, kaya habang wala pa silang anak, hahayaan na muna niya ito sa gustong gawin. "Nasa labas na ako." Tinawagan niya kaagad si Luis nang pumarada ang kanyang sasakyan sa tapat ng gusaling pinapasukan nito. "Wait lang, Lance, ha? Do you mind waiting for 30 minutes? Alam mo namang wala na akong halos 1 linggo kaya natambakan ako ng mga gawain." Nag-aalala ang boses ng asawa sa kabilang linya. "It's okay, hihintayin kita." "Salamat, Lance." Nang maibaba nito ang linya, ay napansin niyang may isang sasakyang pumarada sa tapat niya. Pamilyar iyon sa kanya, kaya dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at kinatok ang lulan nun. Si Benji iyon at alam niya kung sino ang pakay ng lalaki. Walang iba kundi ang kanyang asawa. Nagalit ang anyo nito pagkakita sa kanya. "Maliit lang ang bagay na hindi namin napagkaintindihan ni Luis kung hindi ka dumating sa buhay namin. Kung tutuusin, ikaw ang sumira sa amin." Mabigat ang bawat kataga ng lalaki. Inanyayahan niya itong magkasarilinan silang mag-usap ng lalaki. "Okay, I'll step aside from whatever misunderstanding you had in the past. But Luis is my wife now at wala ka na magagawa pa. Kaya wag mo na siyang guguluhin pa. Because I won't let you take her away from me." May warning ang boses ni Lance. Natigilan itong tinitigan siya. Hindi marahil makapaniwala sa binitiwan niyang kataga. Matapang naman niyang sinalubong ang mga mata nito. "Mahal mo ba si Luis?" Maya-maya ay tanong ng lalaki. "Hindi ko siya pakakasalan kung hindi ko siya mahal." Tuwid niyang tugon. Tumango naman ito. "Hindi ko siya niloko. Nagkataon lang na natukso ko. Gusto kong ayusin ang relasyon naming dalawa. At tama ka. Ngayong nagpakasal siya sa'yo, wala na ako magagawa pa kundi tanggapin ang pagiging talunan ko. Congrats! Huwag mo sanang sasaktan si Luis. Mahalin at ingatan mo siya." Malungkot itong nakipagkamay sa kanya bago tumalikod. Sinundan ito ng tanaw ni Lance hanggang sa makasakay ng sariling sasakyan ng lalaki at tuluyang umalis. Naisip ni Lance na kung hindi siguro siya dumating, maaring iba ang sumundo sa kanyang asawa. Wala pa rin siyang tiwala sa lalaki. "Lance?" Boses ni Luis na nagpalingon sa kanya. Palapit ito sa kanyang kinaroroonan habang may matamis ng ngiti sa mga labi. Nakangiting sinalubong niya ito. "Hi!" Bati niya agad. Ipinulupot sa bewang ng asawa ang isa niyang bisig. "Natagalan ako, I'm sorry." Sabi pa't tinignan ng suot na orasan. Wala pa naman iyong 30 minutes. Muntik pa nitong nadat na ng dating kasintahan. "Saan mo gustong kumain?" Masuyo niyang tanong habang inaalalayan itong sumakay sa kotse. "Sa bahay na lang tayo.
I'm sure nakapagluto na si Ate Solen. Okay, let's go. Umikot siya sa driver seat tsaka pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya na binanggit pa ang tungkol sa pag-uusap nila ni Benji kanina. Nakikita naman niyang hindi na interesado pa si Luis sa dating nobyo. Alam niyang hanggang ngayon galit pa rin ito sa lalaki. Pero sigurado siyang katagalan makakalimutan nito ang lalaki na nakitrito sa tulong niya. Matapos nilang maghapunan, nakita niya itong pumasok ng banyo at basa ang buhok ng lumabas. Sinalubong niya ito ng ngiti at iminuestra ang isang daliri na lumapit sa kanya. Nakahiga siya noon sa kama at inaantay itong lumabas ng banyo. Kumunot ang noo ni Luis pero sinunod siya. Umupo ito sa gilid ng kama. Siya naman, ipinulupot ang isang braso at isiniksik ito sa kanyang katawan. Alam mo bang na-miss kita? Masuyo niyang hinaplos ang muka at buhok ng asawa. Tinitigan siya nito. Titig na sinalubong niya ng mas masuyong titig. Lance, matanong nga kita. Alam naman natin pareho kung bakit mo ko pinakasalan, di ba? Dahil lang sa isang gabing kalokohang pumasok sa utak ko. I won't force you to love me right now, Luis. Pero confident ako na mamahalin mo rin ako soon. Wika ni Lance bago marahang idinikit ang labi sa asawa. Marahan niya itong tinititigan habang nararamdaman sa kanyang sarili ang nais gawin higit pa sa isang halik. Napakaganda nga naman kasi ng asawa niya at napakabango. Sino bang hindi mai-inlove dito? Lance, anong iniisip mo? Tanong sa kanya ng asawa sa matagal na pagtitig niya dito. Iniisip ko kung paano kita mapapaibig. Tugon niya at ngumiti. Mahina itong natawa. Akala ko ba confident kang mapapaibig ako? Ba't ngayon parang ang laki ng problema mo? Muli itong tumawa. Tawa na tumatagos sa kanyang puso. Masarap sa kanyang pakiramdam na masaya ito. Kung hindi pa tumunog ang cellphone ni Luis, hindi mapuputol ang lokohan nila. Excuse me, sasagutin ko lang. Anito at lumayo sa kanya. Pinanood niya ito hanggang sa tinungo ang bag na nakapatong sa drawer at kinuha ang cellphone. Dad, sambit ng babae at nilingon siya bago mabilis na tinungo ang labas habang kausap nito ang ama. Luis, point of view. Nakadama ko ng hiya kay Lance sa maaaring pag-usapan namin ni Dad kaya mas pinili kong lumabas sa kwarto naming dalawa. Hanggang ngayon walang alam ang asawa ko tungkol sa aking pamilya. Oo, ikinahihiya kong may broken family ako. Lalo na parehong may kinakasama ang dalawa. Ayokong isipin ni Lance na darating ang araw na matutulad ang aming pagsasama sa magulang ko, lalo't hindi naman maayos ang unang pagkikita namin. At nagmula din ako sa hindi magandang relasyon. Luis, nasa hospital ang mami mo. Nadisgrasya siya kasama ni Polo. Pwede mo ba siyang dalawin at kamustahin para sa akin? Baka hindi maintindihan ni Sadie kung makikipagkita pa ako sa mami mo. Asawa ko pa rin siya at concern ako sa kanya. Ani Dad sa kabilang linya. Nandito ako sa teres, malayo sa kwarto namin ni Lance. Dad, alam naman ni Sadie na may asawa ka na bago pa kayo nagsama. Tsaka ayoko makita si mami. Tugon ko, kagustuhan nito kung ano man ang nangyari rito kaya wala na akong pakailan pa. Anak, pasensya ka na kung inabala kita. Oo nga alam niya, pero ayaw ko mag-away kami. Silosa si Sadie. Nainis ako sa narinig. Dad, bakit ako na lang ang palagi nag-a-adjust? Ginawa niyo yan, kayo ang desisyong makipagrelasyon sa iba. Bakit ako ang gusto niyong pahirapan? Ako ba? Nagawa niyong kamustahin man lang? Si Mami, simula nang umalis ako sa bahay, naalala niya ba ako? Wala siyang pakailam sa akin. Nagtitimpi akong sumigaw dahil sa inis na nararamdaman ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa matinding sama ng loob. Kung pwede nga lang naputulin ko na ang komunikasyon naming dalawa ni Dad, ginawa ko na. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. Anak, I'm sorry. Alam kong sobra kang naapektuhan sa nangyari sa amin ng mami mo. But still, she is your mother. Pangungonsensya pa nito sa akin. Pinalis ko ang aking luha sa mga mata. Okay Dad, sisilipin ko si Ma'am. Napipilitan ko na lang na saad kahit na ang totoo. Ayaw ko makita isa man sa dalawa. At hanggat hindi nagkakaayos ang magulang ko, hindi rin magiging maayos ang pakikitungo ko sa kanila. Dahil sa totoo lang, nahihiya akong malaman ni Lance
ang tungkol sa aking pamilya. So you mean, nag-uusap pa rin kayo ng dad mo? Bakit hindi mo nabanggit sa akin para nakilala ko siya? Bungad sa akin ni Lance na nakasandal sa gilid ng pinto, halatang inaabangan ako. Bahagya ako nagulat sa kanya. Madilim kasi ang silid namin. Hindi na kailangan pa, Lance. Busy si daddy at nasa malayo. You still in a good relationship with your parents even if they're separated. And I don't see any problem with that. Nginitian ako nito na para bang okay ang lahat. Gusto ko sanang ilabas kay Lance ang matagal ko ng sama ng loob sa kanila. Pero hindi ko nagawa. Bagkus ay nanatili na akong tulalang nakatitig lang sa gwapong mukha nito hanggang sa naramdaman kong niyakap ako ni Lance. Magpahinga ka na. At inalayan ako humiga sa ibabaw ng kama. Niyakap nito ang braso ko sa katawan nito at iniuna ng aking ulo sa braso ng lalaki. Sapat na ang ginawa nito para gumaan ang aking pakiramdam. Habang tumatagal, unti-unti kong nakikilala ang lalaking pinakasalan ko. Tama si Lance. Balang araw, mahuhulog ang loob ko dito. Hindi man kasi sinasadya, nararamdaman kong komportable ako sa tuwing nakakulong sa mainit nitong mga bisig at nagiging panatag ako. Siguro panahon na para kalimutan ko si Benji. Hindi ko na malayang nilamon na ako ng antok at tuluyang nakatulog. How is it? Tanong ni Lance sa akin habang tinitikman ang niluto nitong sunny side up egg. Paggising ko'y nadatnan ko ito sa komedor, nakasuot ng apron at nagluluto. At ngayon, pinatitikim sa akin ang pinaghirapan nitong lutuin. Ngumiti ako matapos tikman ang niluto ng aking asawa. Dati, hinahanap ko yung luto ni Yaya. Pero ngayon, mas gusto ko na ang luto mo kaysa kay Yaya. Nakangiti kong tugon, ang lapad ng ngiti ni Lance. Yung totoo, tanong nito na hindi kumbinsido. Naglagay ako sa kutsara at isinubo sa asawa ko at pagkatapos, ito naman ang tinanong ko. Masarap, di ba? Sabi ko pa. Tumawa si Lance at sumigaw pa ng yes na masayang masaya. Ang weirdo lang nito sa paningin ko that time pero nalaman ko kay Ate Solen na hindi talaga nagluluto si Doc Lance at first time yun kaya ganun na lang ang saya ng lalaki kaya napatanga ako at sa huli ay kinilig. Nakailang buntong hininga pa muna ako bago tumuloy sa loob ng hospital kung saan nakakonfine si Mommy. Tinawagan pa ako ulit ni Daddy kaninang umaga para i-remind na dalawin sa hospital si Mommy. Kaya heto paglabas ko sa office, dumiretso ako rito. Sinabi ko na lang kay Lance na wag na akong sunduin sa trabaho dahil may mahalaga pa akong pupuntahan. Bagaman nagpumilit itong sumama, hindi ako pumayag. Nagsinungaling ako sa kanya. Pagpasok ko, nagdadalawang isip ako kung tutuloy. Nakapila na ako sa confirmation desk upang itanong kung saang kwarto si Mommy. Nang mahagip ng paningin ko si Lance, saktong paliko habang may kasabay sa paglalakad at kausap itong nurse. Agad ako napatalikod nang hindi akalaing sa hospital ding iyon nagtatrabaho ang aking asawa. Mabuti na lang at abala ito sa kausap kaya hindi ako nito nakita. Akala ko pa naman nakauwi na si Lance sa bahay. Malalaki ang hakbang ko na lumayo sa confirmation desk upang magkubli. Pasilip kong sinundan si Lance at nakita ko itong pumasok sa isang kwarto. Mabagal ako lumapit sa isang silid na pinasukan nito at sumilip sa bahagyang nakaawang na pintuan. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Ma'am na nakahiga sa kama habang kausap si Lance. Kung ganun, ang asawa ko pa mismo ang doktor nito. Sandali ako nakatitig lamang sa dalawa. Kinakausap nito si Mami na parang natural lang. Hindi ko alam kung tutuloy ako sa loob at magpapakilalang anak ng pasyente nito dahil ikinahihiya ko si Mami at ang ginawa nitong panglalalaki. Maaaring nasa hospital ding iyon nakakonfined ang boyfriend ni Ma'am. Lumayo ako sa pinto at sumandal saglit habang pinag-iisipan kung papasok ako sa loob. Subalit natagpuan ko na lang ang aking sariling inihahatid ng aking mga paa palabas ng hospital. Mukhang okay naman si Ma'am at hindi ako nito kailangan. Dadalawin ko na lang siya sa ibang araw kapag nakalabas na ito sa hospital. Sa bahay ko na lang ito kukumustahin. Dahil sa malalim kong iniisip, hindi ko na malayang malayo na pala ang aking nilakad. Hanggang sa isang kotse ang huminto mismo sa aking harapan para mapahinto din ako sa paglalakad. Luis,
Ikaw nga. Gulat na react ng lula ng kotse na nakadungaw sa bintana. Sa halip na matuwa, nalukot ang mukha ko pagkakita kay Benji. Sinusundan ba ako nito? Pakiramdam ko tuloy, mas bumigat ang loob ko. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad ko. Luis, sandali lang naman, mag-usap tayo. Bumaba ito sa kotse at sinabayan ako sa paglalakad. Nang hindi pa rin ako kumibo, ay humarang ang makulit na lalaki sa aking dinadaanan. Gusto ko mapag-isa, pwede ba? Iwanan mo na nga ako. Benji, hindi na kita gustong makita. Galit ako sa'yo. Galit ako sa mga taong manluloko. Sobrang bigat ng loob ko, halos mapaiyak na ako. Kung kanina sa magulang ko lamang masama ang aking loob, ngayon ay pati kay Benji. Naalala ko kasi ang ginawa nitong panluloko sa akin. Pinigilan ako nito sa kamay at pilit na iniharap. Alam kong galit ka sa akin, Luis, pero nag-aalala lang ako sa'yo. Sa ayos mo ngayon, tila ba may problema kayo ni Lance? Sumama ka sa akin, ihahatid na kita sa inyo. Malalagot sa akin ang lalaking yun. Galit na wika ni Benji. Mapakla akong natawa sabay bawi ng hawak nitong palad. Excuse me, hindi si Lance ang rason kung bakit ako naiinis ngayon, kundi dahil sa'yo, Benji, at sa magulang ko. Dahil pare-pareho kayong mga two-timer. Si Ma'am, si Dad at ikaw. Sigaw kong dinuro pa ang lalaki. Napatango ito at nasaktan sa aking sinabi. Ako naman ay humihingal sa inis. Hindi ko babawiin ang sinabi kong yun dahil yun ang totoo. Namnamin nito ang galit ko ngayon. Oo na, Luis, niloko kita. Pero hindi mababago pa ang nararamdaman ko. Mahal pa rin kita pero nagparaya na ako. Naghangad na maging masaya ka sa piling ng taong pinakasalan mo. Mas masakit para sa akin na madali mo kong isinuko. Kung sana nagawa mo man lang ako ipaglaban. Iningatan kita, Luis, pero sa isang iglap lang, binigay mo kay Lance lahat. Hanggang sa naglabas na rin ng sama ng loob si Benji sa akin at parang gusto pang umiyak. Nabasa ko sa mga mata nito ang sakit. Alam ko namang minahal ako nito. Yun nga lang, hindi buo ang pagmamahal. Natigilan ako at napabuntong hininga. May punto naman si Benji. Hindi ko ito binigyan ng chance dahil para sa akin, ibinibigay lang yun sa taong karapat-dapat. Kung nagawa ako nitong lokohin sa unang pagkakataon, alam kong darating ang araw na uulitin iyon ni Benji, kaya wala nang chance pa para dito. At kung si Lance ang gagawa nun sa akin, hindi ko rin ito bibigyan ng chance. Hihiwalayan ko ito kaagad. I'm sorry, pero sana bago ka natukso sa iba, inisip mo muna ang mararamdaman ko. Hindi na ako galit nang muling magsalita. Mahina na rin ang boses ko nang ma-realize na nagkamali rin pala ako. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na nakasakay sa kotse ni Benji. Gusto ko na lang makipag-ayos sa lalaki at patawarin ito, pero hanggang doon lang. Nung kang makikipagbalikan lalo at kasal na ako. Isa pa, masaya ako't kontento sa aking asawa. Wala akong masabi kay Lance dahil napakabuti nito. Samantala si Lance ay nakamasid lang sa dalawang nag-uusap. Pauwi na sana siya noon nang mahagip ng kanyang paningin ng asawa na may kausap malapit sa hospital na pinapasukan. Noong una inakala niyang namamalikmata lamang siya at hindi si Luis iyon, kaya bahagya pa siyang lumapit sa dalawa pero hindi siya nagkamali. Bilang asawa ay nakadama siya ng paninibugho. Bukod pa ron, nakadama siya ng pangamba. Alam niya kasing minahal ni Luis si Benji, samantalang siya'y tagilid pa. Ngayon niya lang na siguro ang nararamdaman dahil nakadama siya ng matinding selos. Mahal niya si Luis, pero kung sakali mang si Benji pa rin ang mahal nito, wala siyang magagawa, handa siyang magparaya. Sinundan niya ang dalawa at huminto ang kotse ni Benji sa tapat ng isang restaurant. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang paghawak ni Benji sa palad ni Luis, pero binawi naman kaagad ng kanyang asawa. Ang paalam sa kanya ni Luis kanina ay may pupuntahan nitong importante at hindi niya akalaing si Benji pala ang tinutukoy nitong importanteng lakad nito. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone sa bulsa at agad tinawagan ng asawa. Tanaw niya mula sa kanyang kinalalagyan na kinuha nito ang cellphone sa bag matapos tignan ng kaharap. Nanatili lamang siya sa loob ng kanyang kotse at nagpark sa tapat ng restaurant. "Where are you? I'll come and get you." Saad niya nang iangat ni Luis ang kabilang bahagi ng linya. Sinusubukan niya kung magsasabi ito ng totoo.
Nakita niya itong napatayo sa kinauupuan habang si Benji naman napatingin sa gawin ni Luis. Lance, tila nagulat pa ito. Pauwi na rin ako, hindi mo na kailangang sunduin. Sagot nito't lumabas na ng restaurant bago pa man makapag-order si Benji. Kasunod nito ang lalaki na pilit pinipigilan si Luis. Hindi na nakatiis pa si Lance na bumaba mula sa loob ng kanyang sasakyan para lapitan ng dalawa. Benji, I'm sorry. Kailangan ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng asawa ko. Narinig niyang wika ni Luis. Sige, kung yan ang gusto mo, pero ihahatid na kita. Ako nang bahalang magsabi kay Lance. Hindi na kailangan. Siya na mismo ang sumagot sa sinabi ni Benji at binawi ang kamay ni Luis na hawak nito. Saktong nakalapit na siya sa dalawa. Napalingon naman ng babae sa kanya. Lance? Nagtataka kung bakit siya naroon. Si Benji naman natigilan saglit na tumingin sa kanya. Mabuti at dumating ka. Ihahatid ko sana si Luis, ang kaso'y ayaw niya. Lance, wag mo sanang pag-isipan ng masama ang asawa mo. Coincidence yung pagkikita namin kanina. Nadaanan ko lang siya na naglalakad malapit sa hospital. Paliwanag ni Benji na nag-aalala. Don't worry, ako nang bahala sa asawa ko, salamat. Tugon niya kay Benji at sinulyapan si Luis bago dinala sa kanyang sasakyan. Nahuli pa niya itong sumulyap sa dating kasintahan tsaka tuluyang tumalikod. At naroon pa rin ang selos na nararamdaman niya para sa dating minahal nito. Habang nagmamaneho pa uwi, inaantay niya magsalita si Luis. Ngunit napansin niyang panay lang ang sulyap nito sa kanya at pinakikiramdaman siya hanggang sa nakarating sila ng bahay. May gusto ka bang sabihin? Nasa kwarto na silang dalawa nang magsalita siya. Nais niyang marinig mula kay Luis kung bakit ito nakipagkita kay Benji. Gusto niyang marinig kung magpahanggang ngayon mahal pa rin ito ang lalaki. Ayaw niyang naglilihim sa kanyang asawa. Nakaupo ito sa gilid ng kama at pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Kasalukuyan na siyang nagbibihis ngayon. Lance, galit ka ba sa akin? Tanong nitong alanganin. Hindi, but watching you with him make me jealous. Pag-amin niya ng damdamin. Sa bagay walang masama kung aminin niyang mahal na ito. Mahal niya si Luis kaya siya nagkakaganito. Naistatwa ito sa narinig mula sa kanya. Pagkuway tumayo at lumapit sa cabinet. Kumuha ng damit at ito na mismo ang nagsuot sa kanya ng t-shirt. Lance, wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ko nababalikan si Benji. Isa pa, may asawa na ako at ikaw yun. Naglalambing ang boses nito. Kung ganun, bakit ka nakipagkita sa kanya na hindi mo sinasabi sa akin? Tanong niyang hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Nakita niyang nag-iwas ito ng tingin pero hinawakan niya sa baba ng asawa tsaka hinarap sa kanya ang mukha nito upang magtama ang titig nilang dalawa. Now tell me, do you still love him, Luis? Tukoy niya sa dating kasintahan. Umiling ang babae. Lance, tinapos ko na ang lahat tungkol sa amin ni Benji. Yung pag-uusap namin kanina wala lang yun. Please, maniwala ka. May papangako mo ba sa akin na hindi ka na makikipagkita kay Benji without telling me? Masuyo niyang tanong sa babae. Tumango ito at itinaas ang isang kamay. Okay, I'll promise. One more question, Luis. Ipag-asa bang mahalin mo ko? Tila nagmamakaawa ang kanyang tono sa tanong na yun. Kumurap-kurap muna ito bago sumagot ng seryoso. Lance, hindi ka mahirap mahalin. Mabuti kang tao. Actually, hindi ko inaasahan na darating ang araw na makikilala kita. Thank you, Lance. Madamdamin itong saad. Kinabig niya si Luis at niyakap. Napapangiti siya sa sobrang saya dahil sa kanyang narinig. Nangako siya sa asawa na mas higit na magiging mabuti at gagawin ng lahat para mahulog lang ang loob nito sa kanya. Matapos nilang magbihis, sabay silang kumain ng masarap na hapon ng inihanda ni Ate Solen at ni Yaya Filin. Kasabay nilang kumain ng mga ito kasama si Kuya Kator, kaya nagmistula silang pamilya. Ang laki ng nabago sa buhay niya simula nang dumating si Luis. Ibang kaligayahan ang nararamdaman niya. Tuwing kasama ito, ang mga ngiti ng asawa ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya sa kanyang puso. Excited na siyang makilala ito ng kanyang magulang. Luis, point of view. Matapos ang pag-uusap namin ni Lance sa gabing yun, iningatan ko ang magiging damdamin nito, lalo na pagdating kay Benji na dati kong kasintahan. Nagsimula na rin akong pagsilbihan si Lance. Nagpaturo ako kay Ate Solen ng mga paborito nitong almusal, lunch at dinner
para kapag may time, ako ang magluluto para sa kanya. Sa umaga ay sabay kaming mag-breakfast at dinner. Kapag lunch naman, pareho kaming nasa work. Tuwing weekend lang kami nakakapagsabay ng lunch dahil pareho kaming nasa bahay. Lance, pwede ba kitang puntahan bukas sa work mo? Isang gabi tanong ko sa aking asawa at naglalambing na lumapit. Pero ang totoo, nais kong kamustahin ang aking ina. Hanggang ngayon ay hindi ko pa ito nadadalaw. Panay ako iwas sa tawag ni Dad. Gusto kasi nitong alamin ang kalagayan ni Mami. Nilingon ako nitong may ngiti sa labi. Bakit? Mamimiss mo ba ako? Pili yung tanong sa akin ni Lance na nagbibiro. Nagbago kasi ang shift nito at bukas, night shift na ang asawa ko. Si Kuya Kator na lamang muna ang maghahatid sundo sa akin sa trabaho. Isang buwan lang naman itong panggabi at next month, sabay na ang schedule namin. Oo Lance, mamimiss kita. Saad ko na lang kesa naman aminin kong dadalawin si Ma'am. Nakita kong nangislap at nagningning ang mga mata nito. Para ako nakikiliti ng akapin ni Lance. Okay, Mrs. Castales. I'll wait for you there. Dinampaan ako nito ng masuyong halik sa labi. Napapikit pa ako ng malasahan ng mainit nitong labi na naghatid sa akin ng masayang pakiramdam. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakatitig si Lance sa akin. I love you, Luis. I just really don't know where it started, but I felt this onto you. I love you, my wife. Pag-uulit nito sa masuyong boses. Sa narinig, naghari ang saya sa aking puso. I love you too, Lance. Tugon ko sa kanya. Naghinang ang aming mga labi matapos kong aminin ang aking nararamdaman sa kanya. Tama nga ang kasabihan na hindi natuturuan ng puso, kundi kusa iyong tumitibok sa taong nagbibigay ng importansya sa iyo. Si Lance na nagparamdam sa akin ng pagmamahal simula nang ikasal kami ay natutunan kong mahalin ng higit pa sa pagmamahal na naramdaman ko noon kay Benji. At hindi ko pinagsisisihan na inasawa ako ni Doc. Naramdaman ko na lang na dinadala ako ni Lance sa ibabaw ng kama at marahang inihiga. Ramdam ko ang mainit nitong pagmamahal sa akin habang tinatangay ako sa kabilang ibayo na tinugon ko rin ang buong pagmamahal. Kumusta ka na, Mama? Sa araw na iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong dalawin si Mami. Inabot pa iyon ng ilang araw. Dito ako dumiretso paggagaling ko sa bahay kanina at hindi na rin ako nagpahatid kay Kuya Kator. Umupo ako sa isang silya malapit dito at inilapag ang dalang prutas sa ibabaw ng mesa. May isang nurse na nag-aalaga kay Mami. Subalit iniwan kami nito para makapag-usap ng sarilinan. Tinitigan ko siya. Maayos na ang kalagayan nito. Wala nang suot na kahit anong aparato, maliban sa dextrose. Ang sabi ng nurse, may sugat ito sa ulo at mga galos. Maaaring protektahan ito ni Polo ng madisgrasya, kaya ang lalaki ang napuruhan. Balita ko ay naputulan ito ng isang paa na naipit sa nayuping parte ng sasakyan at ngayon ay dinala sa Amerika ng ina upang palagyan ng artificial na paa. Yun ang nasagap kong balita kanina sa ibang doktor na aking napagtanungan tungkol sa pangyayari kina Mami. Pero wala akong balak sabihin yun sa aking ina. Nandito ka ba para sumbatan ako? Garalgal ang boses ni Mami. Tila masama ang loob nito sa akin. Matagal ko nga namang hindi ito dinalaw. Tinawagan ako ni Dad para dalawin ka. Natagalan nga lang dahil busy ako. Alam mo bang nag-aalala si Dad sa'yo? Wika ako at ngumiti. Napaismi dito. Mas mataas talaga ang pride ni Mami kaysa kay Daddy. Kahit na makikita sa mga mata nito ang tuwa sa pagbanggit ko sa dati nitong asawa. Tsaka nga pala, pinabibigay sa iyo ni Dad to as a gift. Bukas anniversary nyo. Hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Kinuha ko mula sa bagang isang set ng pabango na alam kong paborito ni Mami, na ang nais nitong bumibili at nagre-regalo dito ay ang aking ama. Gusto ko lang na maalala ni Mami si Daddy kaya ako na ang bumili nito. Kung ako ang masusunod, gusto kong ibalik nila ang dati. Namimiss ko ang magulang kong makitang magkasundo at masaya. Alam kong mahal nila ang isa't isa subalit nagkaroon ng pagkukulang si Daddy kay Mami. Kaya marahil ito nakagawa ng pagkakamali. Nang iabot ko sa kanya ang set ng pabango, nakita kong nanggilid ang mga luha nito sa mga mata. Bukas na lang daw yung flowers, ipapadeliver niya sa'yo. Dagdag ko pa kahit hindi naman sinabi ni Dad iyon sa akin. Pasimple itong nagpahid ng luha. Kung totoo man yan, bakit hindi siyang magbigay sa akin? Nakanguso nitong Saad.
Busy ata si Dad tsaka baka daw magselos si Sadie. Kung inaalala niya yung kabit niya, huwag na siyang magbigay sa akin. Kalimutan niya yung anniversary naming dalawa. Total masaya na siya kay Sadie niya. Pagalit nitong Saad, tila may selos ang bawat kataga. Okay ma'am, para hindi na kayo magtampo kay Dad, ako nang bahala sa kanya. Pagkuway nagbalat ako ng prutas. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon pa, Luis. Alam kong gusto mong magkaayos kami ng dad mo, pero hindi na mangyayari pa yun. Malungkot ang boses nitong Saad, pero hindi ko yun pinansin. Nga pala, mami, break na kami ni Benjit, nag-asawa na ako. Madalian ang nangyari, kaya hindi ko na kayo naimbita ni Daddy. Pero kapag nagkaayos kayo, ihaharap ko sa inyo ang asawa ko. Pagkukwento ko kahit na hindi naman ito tinatanong. Hindi man lang ako nagawang kamustahin pero okay lang sa akin. Noon pa man, wala na itong pakailam sa kung anong mangyayari sa akin ngayon. Matagal ko nang alam na hindi kayo magtatagal ng Benji na yun. Wala akong tiwala sa kanya. Mukha siyang manluloko. Habang umunguya ng orange na binalatan ko ay Saad ni Mami. Talaga ba, Ma'am? Paano niyo naman nasabi? Nakita niyo ba? Sa itsura pa lang ng isang tao't kilos, malalaman mo kung mapagkakatiwalaan o hindi. Kung ganun, Mami, anong masasabi niyo kay Doc Lance Castales? May ngiti sa labi kong tanong. Kinikilig pa ako habang iniisip ang aking asawa. Kumunot ang noo nito. Bakit naman napunta sa doktor ko ang topic natin? Dahil siya ang asawa ko, Mami. Natigilan ito't napatingin sa gawi ko pero hindi na ito nagsalita pa. Kaya matagal akong hindi nakadalaw dahil ayoko malaman niya na kayo ang mami ko. Nahihiya ako sa pagkakaroon ng broken family. Nahihiya ako malaman niya na nagmula ako sa ganitong pamilya. Kaya sana, Mami, magkaayos na kayo ni Daddy para sa akin, please. Nakikiusap kong Saad. Kinuha ko ang palad nito't ginagap yun. Hindi makatingin sa akin si Mami. Hindi na ito muling nagsalita pa pero alam kong pinag-iisipan ng aking sinabi. Matapos ko siyang linisan at pakainin, ay inahabilin ko na rin siya sa nurse. Inayos ko ang bills ni Mami dahil bukas makalawa, pwede na itong ma-discharge. Pero naayos na pala iyon at nabayaran na ni Daddy. Napangiti ako sa nalaman dahil alam kong mahal pa rin ito ang aking Mami. Hindi lang maamin ni Daddy sa sarili. Pagkagaling ko sa hospital, tumuloy ako sa aking trabaho. Hindi pa naman ako late dahil maaga pa yun. Habang si Lance, tinatanaw ang papaalis na asawa. Buong akala niya kanina, namamalikmata siya kanina na makita si Luis papasok ng hospital. Nagpaalam itong pupuntahan siya at ang akala niya, siya ang sadya pero hindi pala. Nasiguro niya iyon nang pumasok ito sa loob ng kwarto ni Ainari. Sa nurse niya nalaman na anak pala ni Ainari ang kanyang asawa. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Luis ang tungkol dito? Nag-iisip siyang tinungo ang kwarto ni Ainari. Pagbukas niya ng pinto, nagulat ang kanyang pasyente pagkakita sa kanya. Pinati naman siya ng nurse na naroon at saglit na lumabas. Marahan siyang lumapit dito. Good thing na dinalaw kayo ng anak niyo for the first time po. Panimula niya't ngumiti. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Tila balisa pag kuwa'y bumuntong hininga. Alam kong alam mo na ang lahat at nakita mo siya. May dahilan kung bakit natagalang dumalaw ang anak ko. Sana hindi ito makaapekto sa pagsasama ninyo. Ikinahihiya niyang may ganitong klaseng pamilya siya. Kasalanan ko. Wika ng ginang, tsaka ito napaiyak. Hindi siya makapaniwala na matagal niya na palang nakakaharap ang kanyang biyanan. Sino bang magsasabing sa lawak ng mundo at sa dami ng hospital, dito pa ito na-confined? Tumingin siya rito. Mahal ko ang anak niyo at kahit anong pamilyang mayroon siya, hindi na yun mababago pa. Tugon naman ni Lance. Nangislap ang luhaan nitong mga mata at tumingin sa gawin niya. Salamat, Doktor. Hindi ko akalain na ang magdudugtong ng buhay ko. Asawa pala ng anak ko. Alam mo bang nahihiya ako ngayon sa'yo, iho? Pasensya ka na. Iisa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Mahal na mahal ka ng anak ko. Sana alagaan at mahalin mo rin siya. Itinaas nito ang isang kamay at naisabutin ang kanyang palad. Parang hinaplos ang puso ni Lance nang magpang-abot ang kanilang palad. May pakiusap rito para sa anak na kung mananatiling lihim muna ang tungkol sa kanyang natuklasan. Tumango naman siya at nagpasalamat sa pagtanggap nito sa kanya. Sinamantala na rin niyang mag-bless at tawagin itong mami kahit late na. Nagkatawanan pa silang dalawa pagkatapos ng sandaling yun at ang nais niyang sunod makilala ay ang ama naman ng kanyang asawa. Love,
Pauwi ka na ba? Chat ni Lance sa asawa 4:00 ng hapon. 6 o'clock ang duty niya sa hospital kaya nakiusap siya kay Luis na wag na itong mag-overtime para may banding pa sila kahit 1 hour bago siya pumasok. Mag-out ako ng 5 o'clock, why? Susunduin kita. I miss you, my wife. Nangingiti si Lance habang nagtitipa. Bulero, kahapon lang tayo nagkahiwalay, miss na kaagad. Mahina siyang natawa na para bang nakikita niya ang reaksyon ng asawa. Nakanguso at naniningkit ang mga mata. Basta, dadaanan kita sa work mo, sa labas tayo mag-dinner. Natagalan bago mag-reply si Luis sa kabilang linya, kaya tinawagan niya ito. Subalit walang tugon, maaaring may ginagawa pa ito. Nagbihis na siya para sunduin ito. Nasa kotse na siya nang mag-text ulit ang asawa. I'm not feeling well, love. Baka dumiretso na ako sa bahay pa uwi. Hindi ba pwedeng bukas na tayo lumabas? Bigla siyang nag-aalala sa chat nito. Mas gusto niyang makita ngayon lalo ang asawa. Okay, susunduin kita dyan, papunta na ako. Agad binuhay ang makina ng sasakyan, tsaka iyon pinaharurot. Luis' point of view. Hay, ang kulit mo talaga, Lance. Naibulong ko na lang matapos marinig ang sinabi ng aking asawa sa kabilang linya na susunduin niya ako. Bala ko sanang puntahan si Dad pag out ko dahil gusto ko itong makausap. Pero dahil nga isusunduin ako nito, ay iintayin ko na lang na umalis tsaka ako tatawagan si Dad para makipagkita. Hindi nga nagtagal, kinakantsawan ako ng aking mga katrabaho sa pagdating ng gwapo kong asawa na pumasok pa talaga sa department namin kaya inulan kami ng tudyo. Kaya pala tinatago mo si Mr. Castales, takot ka palang sulutin ko. Sigaw ni Ivy, isa sa aking mga katrabaho at kinikilig pa. Nagbibiro lang naman ito. Alam ng lahat ng mga katrabaho ko na may asawa na ako. Hindi lang naman yun ang unang pagkakataong sinundo ako ni Lance sa office. Ang ibang naroon ay nakisali din sa tudyo ni Ivy sa aming mag-asawa. Habang si Lance naman nakangiti lang. Kundi pa kami umalis, hindi pa kami nito tatantanan. Kala ko ba masama ang pakiramdam mo? Tanong ni Lance habang nakaakbay sa akin palabas ng gusali. Hawak nito ang isa kong palad. Sinalat din ni Lance ang aking noo. Okay na ako, nakainom na ako ng gamot kanina. Saad ko nang umiti kay Lance. Mabuti naman. You know, I'm worried about you kaya nga sinundo ka agad kita. Inalalayan ako nitong sumakay sa kotse at si Lance na rin ang nagkabit ng seatbelt bago umikot sa kabila. Salamat Lance dahil palagi kang nandyan. Madamdamin ko namang tugon sa kanya. Nginitian lang ako nito at dahil alam ni Lance na okay na ang aking pakiramdam, natuloy pa rin ang dinner date naming dalawa. Anak, napadalaw ka. Bulalas ni Dad nang mapagbuksan ako nito. Nang makaalis si Lance kanina patungo sa trabaho nito, tsaka ako umalis kasama si Kuya Kator na naiwan lamang sa kotse. Sweetheart, sino yan? Hindi pa man ako nakakapagsalita, biglang may sumingit na boses. Si Sadi iyon. Nagsasama na ang dalawa sa iisang bubong. Pero alam kong hindi pwedeng ikasal ang mga ito dahil kasal sila ni Mami. Sweetheart, meet my daughter. She's Luis. Agad naman ako ipinakilala ni Daddy sa babaeng kasama nito. Nasasaktan ako para kay Mami sa aking nakikita ngayon. Ganon din ang nararamdaman ko kapag may kasamang iba si Mami. Oh, hi Luis. Bati nitong umiti sa akin. Kung totoo man ang ngiti nito or hindi ay hindi ko alam. Dad, okay lang ba na makausap ka na ikaw lang? Tanong ko rito. Inanyayahan naman ako nito sa loob pero hanggang veranda lamang. Si Sade ay pumasok muna kahit alam kong gusto nitong makinig sa usapan namin ni Daddy. Anak, importante ba yung sasabihin mo at talagang sinadya mo pa ako rito? Nag-aalala nitong tanong. Tungkol kay Mami, sobrang lungkot niya kasi Dad. Hiwalay na pala sila ni Polo at nasa Amerika na ang lalaki. At total, anniversary nyo naman bukas. Baka pwede mo namang puntahan si Mami sa hospital at bigyan ng kahit bulaklak man lang. Pwede ba yun, Dad? Pakiusap ko sa kanya na idinaan ko sa pagdadrama. Napabuntong hininga ito bago tumango. Sige, Iha. Gagawin ko. Sasaglitin ko ang Mami mo bukas sa hospital. Lihim ako na pangiti at ang saya-saya ko nagpaalam sa aking ama. May plano ako para bukas. Ginawa ko lahat na makakaya ko para lang magkabalikan sina Mami at Daddy. Kahit na kapwa sila nagmamatigas. Sa araw ng anibersaryo nila,
Pinilit ni Ma'am lumabas ng hospital. Marahil naramdaman nitong kinausap ko si Dad para puntahan nito sa hospital. Na totoo namang ginawa ko. Agad kong tinawagan si Dad at sinabing sa bahay na ito puntahan. Nagpa-deliver pa ako ng food para sa kanilang dalawa. At pinaalis ko muna ang dalawang maid namin para makapag-solo ang mga ito. Hi Dad, nasa taas si Mami, nasa room niya. Wika ako sa kanya nang mabungaran ko ito sa may gate na siya ang kumakatok. Here's the flower. Please give this to your mom. Sabay abot sa akin ng isang punpun ng bulaklak. Dad, please, paalis na ako. Malilate na ako sa trabaho. Kung pwede, ikaw nang magbigay niyan kay Mami. Inaantay niyang galing sa'yo. Hinila ko ito papasok sa loob ng bahay at tinawag si Mami. Ma'am, nandito na si Dad. Ikaw na ang bahala sa kanya. Alis na ako, bye. Sigaw ko bago isinara ang pintuan at nilock sa labas para hindi ito magmadaling umalis. Bukod doon, palihim kong kinuha ang cellphone ni Daddy sa bulsa nito. Pagkatapos, tsaka ako tinungo si Sadie upang pakiusapan na layuan si Daddy dahil si Mami ang mahal nito. Hi tita, pwedeng pumasok? Ngiti kong tanong nang mapagbuksan ako ni Sadie. Nag-absent pa talaga ako sa trabaho para sa aking plano. Gusto ko talagang magkaayos sila Mami at Daddy nang sa ganun maipakilala ko na ang asawa ko sa kanila. Hindi ito nagabalang patuloyin ako bagkus inirapan ako ng babae. Alam ko na ang sadya mo, wala dito ang daddy mo. Pagmamalditan nito at inirapan na naman ako. Well, maganda naman si Sadie pero syempre, mas maganda pa rin si Mami for all season, even no makeup. Kaya nga siguro ang ganda ko dahil nagmana ako kay Mami. Ikaw ang sadya ko. Alam ko namang wala si Dad dito dahil kasama niya si Mami ngayon at sineselebrate nila ang kanilang anniversary. Napaawang ang labi nitong naiinis sa akin. Hindi totoo yan. Mahal ako ng daddy mo. Hindi niya babalikan ng Mami mo. Isigaw nito't nagmamadaling kinuha ang cellphone at kinontak si Daddy. Pero sorry na lang ito dahil sa pagkakataong yun, bago ako kanina umalis sa bahay, kinuha ko ang cellphone nito. Nakita kong galit itong humarap sa akin nang hindi makontak si Daddy. Pupuntahan ko siya. Hindi ako papayag na magkabalikan sila ng Mami mo. Hindi ako papayag na masira ang maganda naming pagsasama ng dahil lang sa'yo. Alam kong plano mo ang lahat ng to, Luis, pero ito lang ang masasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Paalis na sana si Sadie nang pigilan ko siya sa kamay, pero nagulat ako nang bigla na lang tumama sa pisngi ko ang malakas nitong sampal. Natigagal ako saglit, pero nagawa kong gumanti. Ito na ang sumira sa pagsasama ni na Mami at Daddy, ito pa ang may galit, ang kapal ng muka. Nagdilim ang aking paningin nang bigla na lang ako nitong sabunutan. Pero hindi ako nagpatalo at gumanti. Nagpambuno kaming dalawa. Nagsampalan. Walang makaawat sa aming dalawa dahil kami lang ang tao sa loob ng bakuran nila. Hanggang sa naitulak ako ng malakas ni Sadie. Dama ko ang pagbagsak ng aking pangupo sa simento na umalog sa buong balakang ko. Nagmamadali akong tumayo. Ang kaso, sinabunutan na naman ako ni Sadie kasabay ang malakas nitong sampal sa akin. Hindi ako nakahuma ng sakyan nito habang pinagsasasampal ako. Pilit ako ng laban sa babae, pero unti-unti ako nangihina nang gumuhit ang matinding kirot sa aking tiyan kasabay ng pag-agos ng likido mula sa aking puwerta. Nang kapain ko yun, nanlaki ang aking mga mata dahil dinudugo ako. Tsaka pa huminto si Sadie nang makita ang palad kong may dugo. Humihingal pa ito sa galit. Muli ako napasigaw nang kumirot ang aking tiyan. Sa tindi ng kirot, nawalan ako ng malay. Agad isinugod sa hospital ni Sadie ang nawalang malay na babae dahil dinugo ito. Marahil natakot ito sa dami ng dugo na lumabas mula rito, kaya nawalan ng malay si Luis. Labis ang kanyang pagsisisi sa ginawa kay Luis nang mapag-alaman ng buntis pala ito. Mabutit hindi ito nakunan, kundi ay napakalaki ng ginawa niyang kasalanan. Kaya nagdesisyon si Sadie na umalis at magpakalayo na lang at hayaan si Jug kay Ainari. Tiyak hindi siya mapapatawad ni Jug sa ginawa niya sa anak nito, lalo't alam niyang mahal na mahal ng ama nito si Luis. Pasado 3:00 ng hapon nagising si Lance. Cellphone kaagad niya ang kinapa sa ibabaw ng mesa. Hindi sila nagkita ni Luis kanina paglabas niya sa trabaho dahil maaga itong umalis. Which is naiintindihan niya dahil discharge ng mami nito at anniversary din. Maaaring kasama nito ang magulang ngayon. At para masiguro kung anong ginagawa ng asawa at kung nasaan ito ay agad dinayal ang cellphone number ni Luis. Nakailang ring na,
Hindi pa ito sumasagot. Hello? Doktora Brillantes speaking. Nang sa wakas ay sagutin nito ang kabilang linya. Yun nga lang ay ibang boses. Nagtaka naman siya kung bakit doktor ang kanyang kausap. Good afternoon. Pwede bang makausap si Luis? This is Lance Castales, asawa niya. Pagpapakilala ni Lance. I'm sorry pero wala pang malay ang asawa mo. Dinala siya kanina ng isang babae dito sa klinik ko dahil dinugo ang asawa mo. She's pregnant. Mabilis na napatayo ang lalaki sa kinauupuan nito. Agad kinuha ang susi ng sasakyan at mabilis na tinungo ang garahe. Sa ang klinik. Halos paliparin ni Lance ang kanyang sasakyan, marating lamang ang lugar na kinaroroonan ng kanyang asawa. Sobra siyang nag-aalala ngayon, lalo na sa kanyang anak na nasa sinapupunan nito. Kamusta ang mag-ina ko? Tanong ni Lance sa doktor na sumalubong sa kanya pagdating niya sa naturang klinik. Ligtas na siya at ang baby niyo, ngiti ng doktora. Madali siyang tumungo sa loob ng kwarto kung saan nakahiga si Luis at niyakap ang wala pa ring malay niyang asawa. Luis, point of view. Nagising ako nakatunghay sa akin si Lance na nag-aalala. Thanks God, you're awake. Agad akong dinampian ng halik sa labi nito at mahigpit na niyakap. Lance, anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Sa pagkakatanda ko kanina, nag-away kami ni Sadie at dinugo ako. I should be the one who asking, what happened and why are you bleeding? Nag-aalala ang boses ni Lance. Anak? Anak? At bago pa man ako makasagot, nanlaki na lang ang aking mga mata nang makita sina Mami at Daddy na papasok sa kwartong kinaroroonan ko. Dad? Ma'am? Paano nyo na lamang nandito ko? Tinawagan ako ni Lance. Sabi ni Mama at nagpasalamat pa sa aking asawa. Nahihiyang napatingin ako sa gawin ni Lance. Nagtatanong ang aking mga mata. I already know the truth, love. Nakita kitang dinalaw mo si Mami sa hospital. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako galit, kundi masaya at finally nakilala ko ang magulang mo. Wika sa akin ni Lance. Anak, okay na kami ng mami mo. Don't worry, naayos na namin ang aming relasyon. I'm so sorry because you're the one who's been most affected. We did not realize our mistake until it was too late. Pahayag ni Daddy, hinawakan ng isa kong kamay. Sunod na humingi sa akin ng sorry ay si Mami habang umiiyak. Dahil inamin nito ang malaking pagkakamali na nakipagrelasyon sa iba sa halip na unawain si Daddy. Nagpasalamat din pareho ang dalawa dahil gumawa ako ng paraan para magkaayos sila. At si Lance ay pinasalamatan din ni Dad dahil sa pag-aalaga sa akin ng mga panahong hindi okay ang dalawa at napabayaan ako. At masaya ako nagkaayos na ang lahat. Gayunman ay nakadama pa rin ako ng hiya sa aking asawa. Dahil natuklasan nito ang masalimuot na pagsasama ng aking mga magulang. There's no need to worry about Luis. I understand. Relationship always face challenges and tests of love. Unfortunately, your mom and dad weren't strong enough to get through it. But their experience teach us to stay resilient and strong in own marriage. No matter what comes in our way, okay? Mahabang saad ni Lance habang hinahaplos ang pisngi ko sa nakikita nitong pag-aalala sa akin. Pero dahil sa malawak na pag-unawa ng aking asawa, nawala lahat ng anumang pangamba na nararamdaman ko. Nasabi ko pa nga sa aking sarili na nagkamali akong itinago ko pa kay Lance ang tungkol dito. Salamat sa asawa ko na napakamaunawain. Nangako sa akin sina Mom and Dad na hindi na muling bibigyan ng dahilan ng isa't isa para mag-away at maghiwalay na naman. Pinayuhan ako na ingatan ng aking pagbubuntis sa kauna-unahan nilang apo. Lubos silang nagpasalamat sa napakabait kong asawa. Napakaswerte ko na siguro dahil napakabait nito at wala na akong mahihiling pa. Dahan-dahan love. Halos buhatin ako ni Lance pag uwi namin ng bahay sa araw ding yun. Kasama pa namin sina Mami at Daddy na inihatid kami. Walang mapagsidla ng aking saya dahil okay silang mag-asawa. Ma'am Ainare? Sir Jug? Si Yaya ay nagulat din pagkakita sa amo na kasama naming mag-asawa. Ito kasi ang bumungad sa amin. Yes, Yaya kami nga. Salamat at sinamahan mo ang aming anak. Tunay kang maaasahan. Si Daddy yun na sumagot kay Yaya. Naku sir, parang anak ko na rin yung alaga ko. Masayang tugon ni Yaya na sumulyap pa sa gawin namin ni Lance. Nakaakbay sa akin ang asawa ko at nakaakap naman sa bewang nito ang isang braso. Yaya,
Ako din gusto ko mag-thank you dahil simula nang iluwal ko si Luis, talagang ikaw ang nag-aruga sa kanya. Emosyonal na saad ni Mami at niyakap si Yaya. First time nitong nag-thank you sa lahat ng ginawa ng yaya ko para dito. Walang anuman po yun, Ma'am. Masaya akong pagsilbihan kayo at wala naman po kung naging problema kay Luis dahil napakabait niyang bata. Nakangiting saad ni Yaya habang nakatingin sa akin. Ako din ay napangiti sa sinabing mabait ako. Ibig sabihin lang nun, hindi ko pinahirapan ng aking tagapag-alaga. Thank you, Yaya. May surprise nga pala kaming mag-asawa sa iyo dahil may bago ka na pong aalagaan. Binitin ko pa ang aking sasabihin at tumingin kay Lance. Nakangiti si Ma'am at si Dad sa nasurpresang reaksyon ni Yaya pagkatapos sabihin ni Lance na buntis na nga ako. Totoo ba to? Magkakababy na kayo ni Sir Lance? Hindi nakatiis si Ate Solen na nakikinig lang kanina. Yes, Ate Solen. Masaya kong tugon. Napapangiti kaming lahat sa saya dahil sa paparating na anak namin ni Lance. Nagdesisyon na rin itong huminto ako sa trabaho lalo't nahihirapan ako sa paglilihi. Salamat na lang dahil doktor ang asawa ko na siyang nagpaanak sa akin. Nang dumating ang aking kabuanan paglipas lamang ng 9 na buwan ay nagsilang kami ni Lance ng kauna-unahan naming baby twin na pinangalanan naming Aisel at Ace. Dahil dito, tuwang-tuwa na umuwi din sa Pinas ang aking mga biyanan na bagaman nakakausap ko through video call, iba pa rin yung na-meet ko na sila in person. Pero tulad ni Lance, napakabait ng magulang nito at tuwang-tuwa sa dumating na po. Oh, so adorable. So cute babies. They got Lola's good looks. Hindi matatawaran na ang saya ni Mami Therese pagkakita kina Ace at Aisel na dinala sa kwarto ko ng 2 nurse. Tama ka balai sa ating mga lolas talaga nagmana ang ating mga apo. At syempre, hindi rin nagpatalo si Mami na naroon sa kwarto. Tinawagan kaagad ni Lance ang magulang ko habang ako'y nagli-labor. Ang ama ko naman at si Daddy Andre na ama ni Lance ay kasalukuyang nag-uusap. Masaya ang lahat na naroon, lalong-lalo na ang aking asawa na hawak ang kamay ko. Ilang oras din akong walang malay habang nasa delivery room, pero nararamdaman ko ang presensya ni Lance nasa tabi ko magpahanggang ngayon. After 3 months, matapos kong makalabas ng hospital, pinlano ng magulang ni Lance na magpakasal muli kaming mag-asawa sa simbahan dahil nga civil wedding lamang kami noong una at hindi nakadalo pareho ang aming mga magulang. Sinang-ayon na naman kaagad iyon ni Lance, maging ng aking magulang, at dahil nagkasundo-sundo ang lahat, ito na mismo ang nag-asikaso sa kasal naming 2. Kaya naman wala pang 1 buwan ng preparasyon, ginanap na ang aming ingranding kasal sa La Herminia, doon sa Bataan, na danaluhan na maraming kaibigan at kakilala ng pamilyang De Los Reyes at Castales. Maging ang mga kasamahang doktor ni Lance na sina Bobby, Vince at John ay naroon na siyang best man sa aming kasal. Habang naglalakad sa aisle ay sobrang nararamdaman ko ang excitement at kilig na hindi ko naramdaman nung una kaming ikinasal. Iba pala yung pakiramdam kapag maraming audience. Nakakadala, kaya nga naging emotional ako. Lalo na't nakikita ko ang pinakagwapong tao sa paningin ko ngayong araw na nag-aantay sa akin malapit sa altar. At sa kabila ng saya ko ay namamasa ang aking mga mata sa luha. Umaalo ng dibdib ko sa sobrang saya. Maging ang mga taong nasa paligid namin ay masayang masaya din para sa pag-iisang dibdib namin. Si Mami nga naiiyak pa, bagaman nakangiti sa saya. Doc Lance! Kiss! Naghihiyawan ng mga naroon matapos i-announce ng pare na kami mag-asawa na. Pinangunahan ng aming best na sina Vince at Jan ng sigawan. Si Lance naman ay nakangiti habang tinatanggal ang aking belo. Bago ako kabigin at siilin ng halik sa labi ni Lance, bumulong pa ito ng I love you so much, my wife. Napuno ng palakpakan sa aming paligid nang iba'y may kasama pang hiyawan na bago sa aking pakiramdam na tila ba, ngayon lamang kami ikinasal. Niyakap ako ng mahigpit ng aking biyanan at lubos na nagpasalamat. Si Lance naman, niyakap din ni na Mami at Daddy na nagpasalamat din. Nang matapos ang seremonya ng aming kasal, sabay-sabay na sa venue. Tsaka ako lang nakahalubilo ang mga kasamahang doktor ni Lance na talaga namang nagwagwapuhan. Maging ang aking mga ka-office mate na dumalo, naggagandahan din, ay hindi pinalagpas ng mga kaibigan ni Lance na makilala at makapagpalagayan ng loob. Pasado 10:00 ng gabi, naghiwa-hiwalay ang lahat.
Kaming mag-asawa'y tumuloy sa hotel. Ganon din sina mami at aking mga biyanan. Ang ibang bisita ay nag-enjoy pang mamasyal sa labas. Ang iba naman umuwi ng Maynila. Matapos kong makapagbihis, sinilip ko muna ang aking kambal na nasa kabilang kwarto kasama ni Yaya Feline at ni Ate Solen. Tulog na pareho ang aming 4 na buwan na sanggol ni Lance. Kaya bumalik ako sa kwarto naming dalawang mag-asawa. Matapos kong halikan ng kambal. Sa kwarto ay nadatnan ko si Lance na nag-aantay sa akin. Nasa ibabaw ito ng kama at tanging boxer na lang ang suot. Pigil ang ngiti ko nang ito ay makita. Feel na feel ko talagang ito ang first night naming mag-asawa dahil kinikilig ako at nakakaramdam ng excitement. What if hindi mo ko nakilala? Palagay mo kaya may asawa ka na ngayon? Biro ko kay Lance habang pahiga na sa tabi nito. Pinuluputan agad ako nito. Hindi ko alam, but if ever I were still single right now, I'd probably wish to get to know you. Masuyong saad nito na lalo akong isiniksik sa katawan ni Lance. Napangiti ako. Kontento ako sa sagot nitong yun. Siguro kung hindi ako napadpad sa kotse mo ng gabing yun, baka single ka pa ngayon. Tugon niya naman sa sinabi ni Lance. Wala na kasi talaga akong balak na balikan pa ni Benji nung time na nahuli ko itong may kahalikan. Natakot ako masaktan pa ulit. Or kung hindi lang talaga nag-insist si Lance na panagutan ng nangyari sa amin, maaaring hindi din naging kami. Salamat sa asawa ko. There's only one thing I could say, Luis. Thank you for being part of my life at sa pagiging ina ng ating kambal. Pagkasabi ni Lance, hinagkan ako sa labi at hindi na hinayaan pang sumagot dahil hindi na nito pinakawalan ang aking labi. Sa pagkakataong iyon, tinugon ko ang maalab nitong halik sa akin hanggang sa tuluyan ako inangkin ng lalaki. 1 linggo naming ginugol ang aming honeymoon sa Bataan bago kami bumalik ng Maynila. Noong time na yun nakabalik na sa US ang magulang ni Lance at 3 araw lang nag-stay sa Bataan bilang bakasyon. Samantala si mami naman at dad bumalik kaagad sa Maynila. Simula nun ay naging maayos na ang pagsasama ni mami at daddy. Hindi na rin nagpakita pa si Sadie matapos ang nangyari sa akin. Maaaring natakot ito na isumbong ko kay daddy sa ginawa nito sa akin. Kaya nga naging lihim na ang bagay na iyon. Sinabi sa akin ni dad na hindi na ito nagpakita pa rito kaya ipinagpapasalamat ko iyon. Si Benji naman ay nagkita kami ulit sa mall habang kasama ko si Lance at ang mga batang namamasyal. Kasama nito ang bagong kasintahan dahil hindi talaga nito gusto si Mariel. Inimbitahan pa nga kaming mag-asawa para sa nalalapit na kasal ng dalawa. Matagal na ako nakapag-move on kay Benji dahil sa tulong ni Lance at sa pagmamahal nito sa akin. Ang totoo, naghangad din ako ng maging masaya si Benji at matagpuan nito ang babaeng makakasama habang buhay at magpapasaya sa dating kasintahan at hindi naman ako nabigo. Masaya ako para sa nalalapit na kasal ng mga katulad kung paano naging masaya si Benji sa amin ni Lance. Ngayon ay kapwa na kaming masaya sa taong pinili naming makasama sa habang buhay. At hindi totoo ang kasabihan na first love never dies dahil sa ngayon nakay Lance na ang buong pagmamahal ko at alam kong mahal na mahal din ako ng aking asawa.